Sa simula ng serye, ipinakilala tayo ni Song Gi-han sa isang larong nilalaro niya nung bata pa siya kasama ang mga kaibigan niya. Ang tawag dito ay Squid Game. Madali lang ang mga patakaran. Hinahati ang mga bata sa dalawang grupo, offense at defense. Ang layunin ng offense ay tapakan ng isang maliit na nakasarang bahagi na tinatawag na squid head. Matindi ang laban dahil gustong-gusto nilang manalo. Sa sandaling yun, pakiramdam na niya ay parang sa kanya ang buong mundo, sobrang saya. Mabilis na lumipat ang kwento sa kasalukuyan. Si Song Gi-han ay isa ng middle-aged na lalaki na nakatira sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang ina. Lubog siya sa utang at nahihirapan dahil sa kanyang pagka-adik sa sugal, na lalong nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Habang nag-aalmusal, inabot ng nanay ni Gi-han ang 20,000 won sa kanya. Nagulat siya sa ginawa nito, pero pinaalalahanan siya ng ina na kaarawan ngayon ng anak niya, isang bagay na halatang nakalimutan niya. Ang dati niyang asawa ay kasal na sa isang mayamang lalaki at bihira siyang payagang makita ang anak nila. Dahil gusto niyang may maibigay, humingi si Gi-han ng dagdag na pera. Bili mo siya ng pritong manok. Manok lang, Nay? Hindi ba dapat may regalo rin ako para sa kanya? Dagdagan mo naman, oh. Sa una, iginiit ng nanay niya na wala na siyang pera, pero sa huli, nagbigay pa rin siya ng kaunti. Pagkaalis ng ina, dahan-daang ninakaw ni Gi-han ang credit card nito at lumabas para mag-withdraw ng mas maraming pera, kasama ang kaibigan niyang lulong din sa sugal. Pumunta ang magkaibigan sa racetrack at nagsimulang tumaya sa karera ng kabayo. Kahit umaasa silang manalo, sunod-sunod silang natalo pero ayaw pa rin nilang huminto, hanggang sa halos maubos na ang pera nila. Sa wakas, sa isang himala, nanalo si Gi-han ng 4.2 milyong won. Sa sobrang tuwa, nagbigay pa siya ng 10,000 won na tip sa cashier bago lumabas, nagdiriwang sa kanyang panalo. Pakiramdam niya ay panalo siya sa buhay, kaya tinawagan niya ang anak niya at sinabing mayroon siyang espesyal na regalo para sa kanya at sisanduan siya pagkatapos ng kanyang klase. Pero naputol ang kasiyahan niya nang mapansin niyang may papalapit na grupo ng galit na lalaki, ang mga pinagkakautangan niya. Sa takot, dali-dali siyang bumalik sa loob ng gusali para umiwas pero aksidenteng nabangga ang isang babae. Sa huli, naabutan pa rin siya ng mga nagpapautang sa kanya. Pinagbantaan siyang papatayin at ibebenta ang mga laman loob niya kung hindi siya makakabayad ng utang. Sa sobrang takot at desperasyon, sinubukang ibigay ni Gi-han ang bagong panalunan niya, pero napansin niyang punit at walang laman ang bulsa niya. Doon niya naalala ang babaeng nabangga niya kanina, isang mandurukot na nagnakaw ng lahat ng pera niya. Hindi naawa ang mga pinagkakautangan niya sa kanyang palusot at agad siyang sinaktan. Isa sa kanila ay sinaksak ng scalpel ang ilong niya, kaya napilitan siyang magmakaawa para sa buhay niya. Sa huli, pinapirma siya gamit ang dagwang fingerprint niya sa isang kontrata na may malupit na kondisyon, kapag hindi siya nakabayad sa susunod na buwan, kukunin nila ang isa niyang bato at isang mata. Habang paalis ang mga lalaking naniningil sa kanya, desperado niyang tinangkap ang manghiram ng 10,000 won. Pero hindi siya pinansin. Wala nang natitirang pera, kaya bumalik siya sa cashier na binigyan niya ng tip kanina at nagtanong kung pwede niyang bawiin yung tip kanina. Talunan at wala nang ibang magawa, hindi na niya sinundo ang anak niya sa eskwela. Sa halip, dumiretso siya sa isang claw machine, umaasang manalo ng regalo para sa anak niya. Sa kaba at inis, nahirapan siyang makakuha ng kahit ano. Napansin ito ng isang batang naglalaro sa tabi niya. Ipinakita nito ang mga laruan na napanalunan niya at nagbigay ng tips. Sa huling pera ni Gi-han, tinulungan siya ng bata hanggang sa wakas ay nanalo rin siya ng isang laruan. Masaya siyang nagpasalamat bago umalis. Dinala ni Gi-han ang anak niya sa isang tindaang nagbebenta ng banjapang, Korean fish-shaped pastry, at magkasama silang kumain. Napansin ng anak niya ang mga sugat at pasa sa mukha niya at nag-alala. Pagkatapos, ibinigay niya ang laruan mula sa claw machine nang hindi tinitingnan kung ano ito. Laking gulat niya nang makita ng anak niya na isa pala itong lighter na hugis baril. Nabigla ito at sinabing magagalit ang nanay niya kapag nakita yon. Sa hiya, agad na kinuha ni Gi-han ang regalo at nangakong bibili ng mas magandang regalo sa susunod na taon. Sa sandaling yon, parang may gustong sabihin ng anak niya tungkol sa susunod na taon, pero hindi na lang niya itinuloy. Nangako si Gi-han na dadalhin niya ang anak niya sa magandang restaurant sa susunod na birthday nito at bibilhan ng mas magandang regalo. Pagkatapos nilang kumain, inihatid ni Gi-han ang anak niya sa bahay ng ina nito at nagpaalam. Paglaon, habang nasa subway station, nilapitan siya ng isang magalang at mukhang mayamang lalaki. Inakala ni Gi-han na isang salesman lang ito kaya tinangka niyang umiwas. Pero inanyayahan siya ng lalaki na maglaro ng dakji, isang tradisyonal na laro kung saan kailangang paluin ng isang card para mapatalikod dito. Nagalok ang lalaki ng pastahan, sabay ipinakita ang bungkus ng pera sa kanyang briefcase. Nahikayat si Gi-han at pumayag na sumali. Sinubukan niyang paluin ang card, pero hindi ito gumalaw. Samantala, sa unang palo pa lang ng lalaki, agad niyang napatumba ang card ni Gi-han at humingi ng bayad. Ngunit walang pera si Gi-han kaya inilok siya na sasampalin na lamang siya bilang bayad sa halip na pera. Dahil napagtanto niyang makakalaro siya nang hindi gumagamit ng pera, agad siyang pumayag sa kasunduan.
Paulit-ulit siyang natalo at nasampal ng maraming beses, pero hindi siya tumigil. Sa wakas, nanalo rin siya sa isang round. Sa sobrang gigil, itinaas niya ang kamay niya para sampilan ng lalaki pabalik. Pero pinigilan siya ng lalaki at kalmadong iniabot ang pera sa kanya. Sa ilang panglaro, nakapag-ipon din si Gihan ng malaki-laking halaga. Matapos nito, inanyayahan siya ng lalaking mayaman na sumali sa isang organisasyon, sinabing marami pang katulad na laro. Naglahad ang lalaki ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa buhay ni Gihan, kabilang ang kontratang pinirmahan niya ng dugo para sa kanyang mga pinagkakautangan. Natarante si Gihan at nagtanong kung sino ba talaga siya. Sa halip na sumagot, iniabot ng lalaki ang isang business card. Habang pauwi, nasalubong ni Gihan ang isang matandang babae, ang nanay ng kababata niyang si Sang-woo. Sinabi nitong nasa US si Sang-woo para sa isang business trip. Natuwa naman si Gihan sa kalagayan ng kanyang kaibigan at sinabing tawagan kaagad siya pag nakabalik na ito sa Korea. Bumili si Gihan ng isda mula sa isang tindera at iniabot ang bayad. Napakunot-noo ang babae at sinabing kulang yun dahil ang halaga ng isda ay 12,000 won. Habang kumakain ng hapunan, inabot ni Gihan ang pera sa kanyang ina. Ngunit agad siyang tinanong nito kung saan ito galing, hinihinalang muli siyang nagsugal o baka naman nagnakaw. Pinagtrabahuhan daw niya ng buong araw ang perang yon, sagot niya, ngunit nanatiling may duda ang kanyang ina. Pagkatapos, ibinalita nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan, ang kanyang dating asawa at pamilya nito ay nagpaplanong lumipat sa Estados Unidos. Natulala si Gihan sa narinig. Nangangahulugan nito na hindi na niya makikita ang anak niyang si Gayong. Wala siyang magawa dahil nasa dating asawa niya ang buong kustudiya ng bata. Pinabigat pa lalo ng kanyang ina ang sitwasyon, sinasabing kapag lumaki si Gayong sa ibang bansa, makakalimutan nitong magsalita ng Koreano. Hindi na niya ito makakausap katulad ng dati, at kalaunan, magiging isang estranghero na lang siya sa sariling anak. Sinabi rin ng kanyang ina na kumonsulta siya sa mga taong may alam sa batas. Ayon sa kanila, kung mapapatunayan ni Gihan na kaya niyang suportahan ng maayos si Gayong, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makuha ang kustudiya nito. Naging mabigat sa kanya ang natuklasan. Sa desperasyon at takot na tuluyang mawala ang anak niya, dinampot niya ang business card na ibinigay sa kanya noong isang araw at tinawagan ng numero. Sinagot siya ng isang boses sa kabilang linya at binigyan siya ng address na dapat niyang puntahan. Maya-maya, isang van ang huminto sa harapan niya, at inutusan siyang sumakay. Pagpasok niya, napansin niyang walang malay ang iba pang pasahero. Bago pa siya makakilos, isang gas ang pumuno sa loob ng sasakyan at agad siyang nawala ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang malaking silid na puno ng mga bunk bed. Maraming tao ang naroon, lahat mukhang litong-lito, kagaya niya. Napalitan na ang kanyang suot at nawala na rin ang lahat ng kanyang personal na gamit. Sa bawat sulok ng silid, may mga surveillance cameras na nakatutok sa kanila. Habang inaalam niya ang sitwasyon, nakilala niya ang isang matandang lalaki na may suot na jacket na may nakasulat na isa. Napansin niyang may 456 na katao sa loob ng silid. Ang matanda ang una sa listahan, samantalang si Gihan naman ang pinakahuli. Ikinwento ng matanda na may brain tumor siya, at sinabi ng kanyang doktor na makakatulong ang mental exercises upang maiwasan ang lumalalang demensya. Nagtaka si Gihan kung bakit pinili ng matanda na sumali sa ganitong lugar sa halip na manatili sa bahay kasama ang kanyang pamilya. Sinabi naman ng matanda na hindi lahat ng tao ay may pribilehiyong mabuhay ng comfortable kasama ang pamilya, at binalik niya ang tanong kay Gihan tungkol sa sariling mga magulang nito. Sa kabila ng seryosong sitwasyon, nanatiling masayahin at madaldal ang matanda. Habang nag-uusap sila, biglang nagkaroon ng gulo sa malapit. Isang babae ang sinasaktan ng isang maton na mukhang isang gangster. Napansin ni Gihan na ito ang parehong babae na nagnakaw ng kanyang pera noong isang araw. Galit na galit ang lalaki habang sinisigawan ng babae. Iginiit niyang tinulungan niya itong makatakas mula sa North Korea, tinuruan kung paano mabuhay, at tinulungan pang makapagsimula ng bagong buhay. Sa kabila nito, lumayo raw ito at iniwan siya. Ngunit hindi natinag ang babae at matapang na sinagot ang lalaki, sinasabing mas marami pa itong kinuha sa kanya kaysa sa kahit anong utang na sinasabi nito. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Gihan ang pagkakataon upang harapin ang babae tungkol sa perang ninakaw nito. Lumapit siya at iginiit na ibalik nito ang kanyang pera. Nag-init ang pagtatalo, at tila mauuwi na ito sa mas matinding gulo nang biglang pumasok ang mga tauhan ng pasilidad. Suot nila ang mga kulay rosas na uniforme at maskara, kaya agad silang nakakuha ng pansin ng lahat. Formal nilang tinanggap ang mga manlalaro at inanunsyo na sasailalim sila sa 6 na laro sa loob ng 6 na araw. Ang sinumang makakakumpleto ng lahat ng laro ay mananalo ng napakalaking gantimpala. Isa sa mga kalahok ang matalik na kaibigan ni Gihan noong bata pa siya, si Sang-woo. Naging mapanuri ito sa sitwasyon at lumapit sa harapan upang tanungin ang mga tauhan. Ipinunto niya na walang dahilan upang pagkatiwalaan sila matapos silang patulugin gamit ang gas at dalhin doon ng walang pahintulot.
Sa halip na sagutin siya ng direkta, isang bantay na may parisukat na simbolo sa maskara ang humakbang palapit at inilabas ang personal na impormasyon ni Sang-woo. Nabunyag ang katotohanan, lubog ito sa pagkakautang matapos niyang lihim na pagnakawan ang mga account ng kanyang mga kliyente upang gamitin sa mapanganib na pamumuhunan sa derivatives at futures market. Sa kasamaang palad, nagdulot ito ng matinding pagkalugi. Mas lalong naging malinaw ang sitwasyon. Noon, ipinagmamalaki ng kanyang ina na nasa isang business trip sa Estados Unidos si Sang-woo, ngunit sa katotohanan, itinatago lamang nito ang malubhang problemang kinakaharap ng anak. Hindi pa doon nagtapos ang revelasyon. Isa-isa pang isinapubliko ng bantay ang pinansyal na kalagayan ng iba pang mga kalahok. Inisa-isa nito ang kanilang mga utang at ipinakita pa ang mga video footage ng mga sandaling desperado silang ni-recruit. Maya-maya, muling nagsalita ang bantay at inihayag ang isang matinding hamon. Binibigyan daw nila ng huling pagkakataon ng lahat upang pumili, babalik ba sila sa dati nilang miserable at walang pag-asang buhay, palaging hinahabol ng mga pinagkakautangan nila. O tatanggapin nila ang huling oportunidad na iniaalok sa kanila ngayon. Makalipas ang ilang sandali, isang napakalaking babasaging alkansya na hugis baboy ang ibinaba mula sa kisame, agad na nakakuha ng pansin ng lahat. Ipinahayag ng mga tauhan na mapupuno ito ng pera habang umuusad ang mga laro, simula sa unang hamon. Naakit ang mga kalahok sa pangako ng malaking gantimpala, ngunit kasabay nito, binigyan din sila ng pagkakataong umalis kung gugustuhin nila. Nalilito ngunit naaakit sa posibilidad ng malaking yaman, nagpasya ang lahat na manatili at Lum Arrow. Bago magpatuloy, inatasan ng mga manlalaro na pumirma sa isang kasunduan na naglalaman ng 3 patakaran. Una, hindi maaaring huminto ang sinuman sa paglalaro kapag nagsimula na ang laro. Pangalawa, ang sinumang tumangging lumahok ay maaalis. Pangatlo, matatapos lamang ang mga laro kung ang karamihan ay sang-ayon na itigil ang mga ito. Sa kabila ng mga kakaibang tuntunin, pumirma ang lahat at naghanda para sa unang laro. Pinalabas ang mga kalahok sa isang pasilyong kahawig ng isang Escher maze, may mga paikat-ikot na hagdan at matingkad na kulay na parang mula sa isang panaginip. Habang naglalakad, kinunan sila ng larawan, at agad na lumitaw ang kanilang mga imahe sa sahig ng isang control room. Sa loob nito, pinagmamasdan ng misteryosong pinuno, na may suot na makinis na itim na maskara, ang bawat manlalaro sa pamamagitan ng mga monitor. Dinala ang mga kalahok sa isang malawak na patag na lugar kung saan may isang nakatatakot na estatwa ng isang batang babae sa isang gilid. Napansin ni Gi-han si Sang-woo at sinubukang tanungin kung bakit siya nagsinungaling sa kanyang ina tungkol sa pagiging nasa Estados Unidos. Ngunit iniwasan siya ni Sang-woo, malinaw na ayaw pag-usapan ang kanyang sitwasyon. Nag-anunsyo ang sistema at inutusan ng lahat na pamwesto sa likod ng isang puting linya, hudyat ng pagsisimula ng unang laro. Samantala, sa control room, nakatanggap ng tawag ang pinuno, tiniyak sa kanya na handa na ang lahat para sa unang laro. Umupo siya sa harap ng mga monitor, handang panoorin ang mga mangyayari. Sa patag na larangan, ipinahayag na ang unang laro ay red light, green light. Napakasimple ng mga patakaran. Kailangan nilang makarating sa kabilang dulo ng field bago matapos ang oras. Kapag sinabi ang green light, maaaring gumalaw ang mga manlalaro, ngunit kapag sinabi ang red light, kailangang tumigil sila agad. Sino mang mahuli ng estatwa na gumagalaw sa oras ng red light ay maaalis. Sa simula, maayos na tumatakbo ang laro, hanggang sa mahuli ng estatwa ang isang manlalarong gumalaw. Isang putok ng baril ang umalingawngaw, at bumagsak ang manlalaro, patay sa isang iglap. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isa pang green light ang itinawag, at dahan-daang lumapit ang kasama ng biktima upang tingnan kung ano ang nangyari. Kinumpirma niya na ang lalaki ay wala ng buhay. Napuno ng takot ang isa pang manlalaro at biglang tumakbo pabalik sa panimulang linya, ngunit agad din siyang binaril sa harap ng lahat. Nagsimula ang kaguluhan habang nagtakbuhan ang mga manlalaro sa iba't ibang direksyon, dahilan upang matukoy ng estatwa ang malawakang paggalaw. Ang resulta ay isang kakilakilabot na massacre habang sunod-sunod na bumagsak ang mga katawan sa pintuan, binaril ng walang habas. Ang patag na larangan ay naging isang patayan, habang ang iilan lamang ang nananatiling nakatayo, natatakot at hindi makagalaw. Samantala, sa control room, tahimik na pinapanood ng frontman ang patayan sa kanyang mga monitor, habang iniinom ang kanyang alak at pinapakinggan ang jazz na tinutugtog ng mga nakakatakot na mekanikal na manika. Habang humuhupa ang kaguluhan, nanatiling nakapako sa kinatatayuan ang natitirang mga manlalaro, tila natulala sa takot. Ngunit may isang manlalaro na namumukod tangi, ang matandang may suot na numero 1. Nakangiti siya habang mahinahong naglalakad papunta sa unahan, tila hindi alintana ang panganib sa paligid. Ang kanyang kalmadong kilos ay tila nagbigay ng inspirasyon sa iba pang mga manlalaro. Habang muling inuulit ang anunsyo ng red light, unti-unting nabawi ng iba ang kanilang lakas ng loob at nagsimulang gumalaw ng mas maingat. Si Gi-han, na nanatiling nakadapa sa lupa, ay nahihirapang mag-ipon ng lakas upang magpatuloy. Pinaalalahanan siya ni Sang-woo na magpatuloy, inutusan siyang gamitin ng ibang manlalaro bilang panangga.
Sinunod ito ni Gihan, dahan-daang gumalaw habang nagtatago sa likod ng iba. Samantala, ginamit din ng babaeng mandurukot ang parehong taktika, maingat na pumosisyon sa likod ng dati niyang amo. Habang nagpapatuloy ang laro, mas marami pang manlalaro ang napapatay. Malapit na sa finish line, nawalan ng balanse si Gihan eksaktong sa oras na muling sinabi ang red light. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, mabilis siyang hinawakan sa kwelyo ng manlalarong may numerong 199, iniligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Sa huling segundo bago maubos ang oras, parehong nakatawid si Gihan at ang kanyang tagapagligtas. Sa huli, ilang manlalaro kasama sina Gihan, Sang-woo, ang matandang lalaki, at ang babaeng mandurukot ang matagumpay na nakarating sa finish line at nakaligtas sa unang laro. Samantala, sistematikong pinaslang ng mga bantay ang mga natitirang manlalaro sa larangan. Mabilis na nagsara ang isang higanteng mekanikal na bubong sa ibabaw ng patag na lugar. Habang lumalayo ang kamera, ipinakita nitong ang buong laro ay nagaganap sa isang liblib na isla. Nagsimula ng linisin ng mga tauhan ng larangan, kinokolekta ang mga bangkay. Sa nakakakilabot na tagpo, ilang katawan ang halatang buhay pa ngunit walang awa pa ring inilagay sa mga pugon at sinunog. Dinala ang mga nakaligtas pabalik sa dormitoryo, halatang gulat at hindi makapaniwala sa kakilakilabot na pangyayaring kanilang nasaksihan. Nagpasalamat si Gihan kina 199 at Sang-woo sa pagliligtas sa kanya. Muling pumasok ang mga tauhan sa kwarto, ngayon ay armado ng mga rifle. Binati nila ang mga manlalaro sa matagumpay na pagdaan sa unang laro. Isang bantay na may parisukat na maskara ang nag-anunsyo ng resulta, mula sa 456 na kalahok, malaki ang nabawas sa kanilang bilang. Sa gitna ng anunsyo, isang babaeng kalahok ang napaluhod, umiiyak at nagmamakaawang payagan siyang umalis. Nangangako siyang babayaran ang lahat ng kanyang utang, ipinaliwanag niyang may anak siyang hindi pa niya naipaparehistro at hindi pa nabibigyan ng pangalan. Ang pagsusumamo ng isang babaeng manlalaro ay nag-udyok sa iba pang mga kalahok na sumabay sa kanyang pagmamakaawa. Nagsimulang magpaliwanag ang ilan, sinasabing may mga pamilya silang naghihintay sa kanila at hindi nila kayang ipagpatuloy ang laro. Ngunit malamig at walang emosyon ang naging tugon ng bantay na may suot na maskarang parisukat. Ipinaalala nito na hindi sila naroon upang saktan sila o singilin ang kanilang mga utang, kundi upang bigyan sila ng pagkakataon. Sa kabila nito, mahigpit na pinaalalahanan ng mga bantay ang mga manlalaro tungkol sa unang dalawang patakaran, hindi maaaring tumigil ang sinuman sa laro kapag ito ay nagsimula na, at sinumang tumangging maglaro ay aalisin, isang malinaw na banta ng kamatayan. Natahimik ang buong silid dahil sa takot, ngunit si Sang-woo ay may naisip na paraan upang makalabas sila. Inalala niya ang ikatlong patakaran sa kanilang kasunduang pinirmahan, kung ang karamihan sa kanila ay sumang-ayon na ihinto ang laro, maaari itong wakasan. Sinang-ayunan nito ng mga bantay, ngunit bago gawin ang pagboto, iminungkahi nilang ipakita muna ang premyong salapi. Mula sa kisame, unti-unting ibinaba ang isang higanteng alkansya na hugis baboy, puno ng mga bungkos ng salapi. Namangha ang mga manlalaro nang ipaliwanag na bawat isang natanggal sa laro ay may katumbas na 100 milyong won sa premyo. Dahil 255 na ang patay, umabot na sa 25 bilyong won ang posibleng mapanalunan. Ang halaga ay sapat upang baguhin ang buhay ng sinuman, ngunit may kapalit, kung ititigil nila ang laro, ang mga pamilya ng mga nasawi ay makatatanggap lamang ng 100 milyong won bawat isa, habang ang natitirang mga manlalaro ay uuwi ng walang anuman. Dahil sa laki ng halagang maaaring mapanalunan, may ilan sa mga dati nang gustong tumigil ang nagdalawang isip. Nagsimula ang opisyal na botohan, isinagawa ito mula sa pinakamalaking numero ng manlalaro pababa. Habang patuloy ang pagboto, naging mas kapanapanabik ang sitwasyon nang mapansing halos patas na ang bilang ng boto para sa pagpapatuloy at pagtigil ng laro. Sa huli, ang desisyon ay nakasalalay kay player number 1, ang matandang may brain tumor. Inakala ni Gihan na dahil wala na itong masyadong panahon sa mundo, malamang na ipagpapatuloy nito ang laro. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, pinili ng matanda na ihinto ito. Dahil dito, ipinahayag ng mga bantay na tapos na ang laro at ang lahat ng natirang manlalaro ay pauuwiin na. Gayunpaman, idinagdag nila na kung sakaling magbago ang isip ng karamihan at nais nilang bumalik, sila ay muling tatawagan. Sa susunod na eksena, si Gihan at ang babaeng magnanakaw ay itinapon mula sa isang van na nakagapos pa rin ang kanilang mga kamay. Matapos makalag ang tali ng babae, tumayo ito at tila baliwala lamang na aalis. Nakiusap si Gihan na tulungan din siyang makalag, ngunit nag-atubili ang babae, iniisip na babawiin lang nito ang perang ninakaw sa kanya. Pinanggako naman ni Gihan na hindi na niya ito hihingin pabalik, kaya sa huli, kinaligan din siya ng babae. Ngunit pagkakawala pa lang ng tali sa kanyang mga kamay, agad niyang hinarang ang babae upang singilin ang pera. Samantala, si Sang-woo at ang isang kabataang manlalaro ay nagtungo sa isang convenience store. Bumili si Sang-woo ng power bank upang ma-charge ang kanyang cellphone, at nang bumukas ito, agad na bumaha ang mga mensahe mula sa kanyang mga pinagkakautangan at maging mula sa pulisya, patunay ng kanyang desperadong sitwasyon.
Sa kabila nito, binilhan pa rin niya ng ramen ang kasamang binata at pinahiram ang kanyang telepono upang makatawag. Lubos ang pasasalamat ng binata sa kabutihang ipinakita sa kanya. Nabanggit nitong uuwi siya sa kanilang bayan nang naglalakad mula sa Seoul. Sa habag, binigyan siya ni Sang-woo ng pamasahe. Hindi inaasahan ng binata ang kabutihang yon, ngunit pinaalala ni Sang-woo na hindi na niya kailangang bayaran ito. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, naghiwalay na ang dalawa. Samantala, si Gi-han ay dumiretso sa himpilan ng pulisya upang iulat ang kanyang sapilitang pagkakadukot at ang madugong larong pinagdaanan. Ngunit sa halip na paniwalaan siya, itinuring lamang ng mga pulis na katawa-tawa ang kanyang kwento. Hindi makapaniwala ang mga pulis sa kwento ni Gi-han. Ang ideya na napilitan silang lumahok sa mga larong pambata para sa kanilang buhay, at pagkatapos ay pinauwi lang dahil sa isang boto, ay tila isang katawa-tawang imbento. Habang patuloy ang kaguluhan, napansin ni Detective Junho ang eksena. Pinakita ni Gi-han ang business card na ibinigay sa kanya, umaasang magiging ebidensya ito ng kanyang kwento. Isa sa mga opisyal ang tumawag sa numero sa card, ngunit sa halip na makakuha ng anumang pruweba, isang random na babae ang sumagot, walang kamalay-malay sa sinasabi nila. Pinagsabihan pa nito ang pulis na kung gusto nitong maglaro, pumunta na lang sa isang internet cafe. Ang sagot na ito ay lalo lamang nagpababa ng kredibilidad ni Gi-han sa mata ng mga opisyal, kaya sa huli, pinalabas na lang siya ng istasyon. Matapos nito, lumapit si Junho sa isa sa kanyang mga kasamahan at tinanong tungkol kay Gi-han. Napansin niya ang business card na may kakaibang mga hugis na simbolo, bilog, tatsulok, at parisukat, at nagsimulang maging interesado sa kwento nito. Samantala, pagdating ni Gi-han sa kanilang bahay, napansin niyang nakabukas ang pinto, ngunit wala roon ang kanyang ina. Labis siyang nagtaka dahil hindi ito pangkaraniwan. Lumabas siya upang hanapin ito at sa kanyang paglabas, hindi inaasahang nakita niya si Sang-woo na nakatayo sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang ina. Sinubukan ni Gi-han na hikayatin ang kaibigan na magsimula muli at aminin ang totoo sa kanyang ina, ngunit inamin ni Sang-woo ang mas malalang sitwasyon niya. Hindi lang 600 milyon ang kanyang utang kundi 6 na bilyong won. Lalo pang lumala ang kanyang pagkakautang dahil isinangla na rin niya ang bahay at tindahan ng kanyang ina para sa kanyang mga loan. Hindi na natuloy ang kanilang pag-uusap nang makatanggap si Gi-han ng tawag mula sa ospital. Agad siyang nagmamadaling pumunta roon at tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ina. Nakahiga ito sa kama, labis na nahihirapan at puno ng sugat ang kanyang mga paa dulot ng matinding diabetes. Pinaliwanag ng doktor na kailangan nito ng agarang gamutan, ngunit kung lumala pa ang kondisyon nito, maaaring kinakailangang putulin ang kanyang mga paa upang mailigtas ang kanyang buhay. Labis itong ikinadurog ng puso ni Gi-han, na ngayon lubusang napagtanto kung gaano siya kaina at walang kakayahang tulungan ang nag-iisa niyang ina. Sa kabila ng kanyang malubhang kalagayan, iginiit ng ina ni Gi-han na umuwi na lang sila mula sa ospital dahil wala silang pambayad sa gamutan. Pilit siyang pinipigilan ni Gi-han, nagmamakaawang manatili ito para sa kanyang kalusugan. Ngunit, matigas ang loob ng kanyang ina at pinaalalahanan siya na siya mismo ang nagkansela ng kanilang insurance at isinugal ang lahat ng kanilang pera. Masakit para kay Gi-han ang katotohanan ito, ngunit wala siyang magawa kundi mangakong hahanap siya ng paraan upang matustusan ang pagpapagamot ng kanyang ina. Samantala, si Detective Junho ay nag-uusap naman sa kanyang ina tungkol sa kanyang nawawalang kapatid. Matagal nang hindi ito nagpaparamdam at sinabi niyang balak na niyang i-report ang pagkawala nito kinabukasan. Sa kanyang paghahanap ng sagot, pinuntahan niya ang apartment ng kanyang kapatid upang maghanap ng anumang palatandaan. Habang iniinspeksyon ang loob ng bahay, natagpuan niya ang isang itim na kahon na kahawig ng mga kabaong na ginamit sa laro. Binuksan niya ito at sa loob, nakita niya ang parehong business card na ipinakita ni Gi-han sa mga pulis. Dahil dito, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang koneksyon sa pagitan ng pagkawala ng kanyang kapatid at sa kakaibang kwento ni Gi-han. Sa ibang bahagi ng lungsod, pinuntahan naman ng babaeng mandurukot ang kanyang nakababatang kapatid na nakatira sa isang ampunan. Dito nabunyag na isa siyang North Korean defector, na ang mga magulang ay naiwan pa rin sa North Korea. Pananggakwan niya ang kanyang kapatid na ilalabas niya ito mula sa ampunan sa susunod na taon. Nang makaalis sa ampunan, pinuntahan niya ang isang lalaking dati niyang binayaran upang tulungan ang kanyang mga magulang na tumakas papunta sa South Korea. Ngunit, inamin ng lalaki na siya ay isang simpleng tagapamagitan lamang at ang tunay na broker, ang dapat sanang maghatid sa kanyang mga magulang, ay tumakas kasama ang pera at ngayon ay nasa China na. Sinabi nitong maaari niyang subukang muli, ngunit mas malaki na ang bayad sa pagkakataong ito. Sa galit, ibinuhos ng babae ang mainit na kape sa mukha ng lalaki at tinutukan ito ng kutsilyo, mariing nagbabanta na babayaran niya ang bagong presyo, ngunit kapag nabigo ito muli, papatayin niya ito. Galit siyang umalis, hindi pansin ng lalaki na ninakawan na siya nito ng pera. Samantala, si Player 199, na nagngangalang Ali, ay bumalik sa kanyang pinagtatrabahuhan upang singilin ang kanyang amo. Isang migranteng manggagawa mula sa Pakistan, pumunta siya sa Korea upang kumita para sa kanyang pamilya, ngunit 6 na buwan na siyang hindi sinusweldohan.
Sa desperasyon, pumasok siya sa opisina ng kanyang amo at matapang na hiningi ang kanyang sahod. Gayunpaman, walang pakialam ang amo, na kasalukuyang abala sa paglalaro sa computer. May bungkus ng pera sa kanyang mesa, ngunit nagkukunwaring wala siyang pambayad at sinabing wala siyang pera. Sa puntong ito, lalong nadagdagan ng galit ni Ali, isang galit na unti-unting naglalapit sa kanya sa isang hindi inaasahang desisyon. Ipinakita ni Ali ang kanyang kamay, kung saan dalawa na lang ang kanyang daliri matapos maaksidente sa trabaho. Sa kabila ng kapansanan at kawalan ng pambayad sa pagpapagamot, nanatiling walang malasakit ang kanyang amo at sinubukang tapusin ang usapan sa pamamagitan ng pag-alis. Ngunit, sa init ng sagutan, nawala ng kontrol si Ali at naitulak ng malakas ang kanyang amo. Tumama ito sa isang mabigat na makina na nagdurog sa mga daliri nito. Sa gitna ng sigaw ng sakit ng kanyang amo, mabilis na dinampot ni Ali ang bungkus ng pera sa mesa at agad na tumakas. Sa kanyang pag-uwi, agad niyang iniabot ang ninakaw na pera sa kanyang asawa at inutusan itong dalhin ang kanilang anak pabalik sa Pakistan. Nangako siyang susunod na lang, ngunit iginiit niyang umalis na sila agad para sa kanilang kaligtasan. Mahigpit niyang niyakap ang asawa, ramdam ang bigat ng kanilang sitwasyon at ang posibilidad na iyon na ang huling pagkakataong magkita sila. Samantala, si Sang-woo naman ay tumawag sa kanyang ina at patuloy na nagsinungaling na nasa Amerika pa rin siya. Masayang-masaya ang kanyang ina, tinanong kung maayos ba siyang kumakain at kung komportable ang buhay niya sa ibang bansa. Sa kanilang pag-uusap, dama ang pagmamahal ng isang ina sa anak, ngunit wala siyang ideya sa tunay na sitwasyon ni Sang-woo. Ilang sandali matapos ang tawag, lumapit ang mga pulis sa tindahan ng kanyang ina. Ipinabatid nila na si Sang-woo ay iniimbestigahan dahil sa pang-uumat ng pera mula sa kanyang mga kliyente at inutusan siyang ipagbigay alam sa kanila kung sakaling magparamdam ito. Napahiya at naguluhan ang matanda, lalo na't narinig ito ng kanyang mga suki. Sa parehong oras, mag-isa namang nakaupo si Sang-woo sa kanyang apartment. Nakaayos siya sa kanyang formal na kasuotan, nakababad sa isang mainit na batsa, tila handa nang tapusin ang lahat. Ngunit bago niya may sa katuparan ng iniisip, biglang tumunog ang doorbell. Nagulantang, dahan-dahan siyang lumapit upang tingnan kung sino ito. Sa ilalim ng kanyang pintuan, isang business card na may pamilyar na mga hugis ang ipinasok. Samantala, si Gi-han ay patuloy na naghahanap ng paraan upang mabayaran ang pagpapagamot ng kanyang ina. Labis siyang naguguluhan at desperado, hindi alam kung saan kukuha ng perang kailangan nila upang maisalba ang buhay ng pinakamamahal niyang ina. Desperado, sinubukan ni Gi-han na humiram ng pera mula sa isang kaibigan, ngunit tumanggi ito. Wala siyang ibang magawa kundi ang magpakalango sa alak. Habang umiinom mag-isa, lumapit sa kanya ang matandang lalaki, tila casual na nakikipagkwentuhan. Sa unay hindi niya ito pinansin, ngunit nang tawagin siya nito bilang Player 456, napukaw ang kanyang atensyon. Naginuman silang dalawa, parehong nagsisiwalat ng kanilang iniisip at mga plano sa buhay. Laking gulat ni Gi-han nang aminin ng matanda na balak nitong bumalik sa laro. Hindi makapaniwala si Gi-han at tinanong kung paano nito nagagawang bumalik sa ganoong bangungot. Ngunit tahimik lamang nang ngumiti ang matanda bago ipaliwanag na naniniwala siyang tama ang sinabi ng mga bantay, mas malala pa ang buhay sa labas kaysa sa laro mismo. Ayaw niyang maghintay na lang sa kamatayan nang walang ginagawa. Samantala, si Jok-soo, ang gangster, ay nag-utos sa kanyang tauhan na tipunin ang kanilang grupo. Plano niyang muling kontakin ang mga tagapag-organisa ng laro at, sa oras na sunduin siya ng van, kukunin nila bilang bihag ang driver upang pilitin itong ibunyag ang lokasyon ng laro at ang premyong pera. Gayunpaman, nag-atubili ang kanyang tauhan at ipinaalala kay Jok-soo ang kanyang kapalpakan sa sugal sa isang kasino sa Pilipinas, kung saan nagkaroon siya ng utang sa lokal na mafia. Nagulantang si Jok-soo at tinanong kung paano nalaman ito ng kanyang tauhan. Ibinunyag nito na wala nang nais makipagtulungan kay Jok-soo. Sa katunayan, ipinagkanulo siya ng kanyang tauhan, isinumbong siya sa mga gangster sa Pilipinas, at pinalabas na siya ang may kasalanan sa lahat. Ilang sandali lang, dumating ang mga tauhan ng kasino upang singilin siya. Sa matinding galit, pinatay ni Jok-soo ang kanyang tauhan sa isang iglap. Habang papalapit ang mga gangster, wala siyang ibang nagawa kundi tumakas. Sa kawalan ng mapuntahan, napilitan siyang tumalon mula sa tulay at lumangoy palayo upang makatakas. Si Gi-han naman ay nagtungo sa bahay ng kanyang dating asawa upang humingi ng tulong, ngunit tinanggihan siya nito. Habang nag-uusap sila, dumating ang bagong asawa ng kanyang dating asawa kasama ang kanilang anak. Napilitan siyang lumabas, ngunit bago siya umalis, sinundan siya ng bagong asawa ng kanyang dating asawa at iniabot sa kanya ang isang bungkus ng pera. Ipinapakiusap nitong tigilan na niya ang pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Dahil sa matinding galit, tinamaan ni Gi-han ng suntok ang lalaki, galit na galit habang sinisigaw na hindi maaaring bilhin ng pera ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, nasaksihan ito ng kanyang anak, na tiningnan siya ng may pagkadismaya bago bumalik sa loob ng bahay. Ramdam ni Gi-han ang sakit ng sitwasyon habang siya'y naglalakad pauwi. Sa kanyang pag-uwi, naroon na si Detective Junho na naghihintay sa kanya.
Tinanong siya nito tungkol sa business card, ngunit nagkibit-balikat lang si Gi-han, sinasabing lasing lang siya nung nagpunta siya sa presinto. Gayunpaman, hindi siya tinantana ni Junho, patuloy na humihingi ng impormasyon. Ngunit binaliwala ito ni Gi-han at agad na pumasok sa kanyang bahay. Napansin niyang may nakadikit na business card sa kanyang pintuan, isang paanyaya upang bumalik sa laro. Sa sumunod na eksena, makikitang naghihintay si Gi-han sa van na susundo sa kanya. Isa-isa ring dumating ang ibang manlalaro, kasama sina Sang-woo, Ali, ang matandang lalaki, si Jokso, at ang babaeng mandurukot. Sumakay sila sa kani-kanilang mga van, at muli na namang tinurukan ng pampatulog. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan ng babaeng mandurukot ang kanyang paghinga, kaya nanatili siyang gising kahit nagpapanggap na walang malay. Habang nangyayari ito, palihim namang sinundan ni Detective Junho ang van ni Gi-han. Lahat ng van ay nagtungo sa isang daungan, kung saan inilipat ang mga manlalaro sa isang barko. Hindi napansin ng mga bantay na nakakapit sa ilalim ng van si Junho, kaya nakapasok ito sa loob ng barko kasama ang iba. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang inspeksyonin ng mga bantay na nakasuot ng kulay rosas na uniforme ang mga manlalaro, isa-isang iniskan ang kanilang mga tainga gamit ang isang aparato. Si Junho, na nagtatago sa loob ng isang van, ay nagpanggap na walang malay. Nang lumapit ang isang bantay upang i-scan siya, mabilis niya itong pinigil at sinakal hanggang mawalan ito ng malay. Mabilis niyang isinuot ang uniforme ng bantay, isinilid ang ID nito sa bulsa, at itinapon ang katawan sa dagat. Habang siya'y lumalabas sa van, may isang bantay na nakapansin sa kanya at tinawag siya. Hindi siya nagpahalata at sinabi niyang naduduwal siya dahil sa pagkahilo sa biyahe. Ngunit agad siyang sinitan ng isang bantay na may parisukat na maskara, na nagpapaalala sa kanya ng mahigpit na patakaran. Ang mga bantay na may mababang ranggo ay hindi maaaring magsalita maliban kung inutusan. Mabilis niyang napagtanto ang sistema ng ranggo, ang mga nakasuot ng bilog ay ang may pinakamababang posisyon at walang kapangyarihang magsalita, habang ang mga may parisukat naman ang may pinakamataas na awtoridad sa mga bantay. Hindi pa man nagsisimula ang laro, ramdam na ni Junho ang panganib ng kanyang ginagampanang papel. Dumating ang barko sa isla, at ang mga walang malay na kalahok ay dinala sa isang bulwagan. Habang wala pa silang kamalayan, pinalitan ang kanilang mga damit at kinuha ang kanilang mga gamit. Gayunpaman, nanatiling gising ang dalagitang magnanakaw ng petaka at palihim niyang naitago ang isang maliit na kutsilyo sa kanyang bulsa. Nagising muli ang mga manlalaro sa bulwagan. Muling nagkita sina Gi-han at ang matandang lalaki. Inamin ni Gi-han na tumigil siya sa paglalaro dahil sa kanya, ngunit bumalik siya dahil sa sinabi nito. Sinabi rin niyang may pagkagusto siya rito sa isang paraan. Ilang sandali pa, sumama na rin sa kanila sina Sang-woo at Ali. Nagdesisyon silang bumuo ng isang grupo, naniniwalang mas mataas ang tsansa nilang makaligtas sa susunod na laro. Naging bukas sila sa isa't isa tungkol sa lakas ni Ali, lalo na't naiangat siya nito gamit lamang ang isang kamay, na parang wala lang. Nagpasalamat si Ali, ngunit pinakiusapan siyang huwag nang gumamit ng formal na pagbati. Samantala, sinimulan ni Dokso ang pagbubuo ng sarili niyang grupo at lumapit siya sa dalagitang magnanakaw ng petaka, inaalok itong sumali sa kanya. Ngunit matindi ang galit nito sa kanya at mariing tumanggi. May isa pang kalahok na nagbabala sa kanya na huwag sumama kay Dokso. Isiniwalat niyang dating ugali nito ang pagnanakaw sa mga kasamahan, ginagamit ang mga ito para punuin ang sarili niyang bulsa. Masyado siyang naging mapangahas at nang subukan niyang nakawan ng mismong pinuno ng kanyang grupo, nahuli siya at nauwi rito. Tinawag siyang isang revolusyonaryong hanggal, tulad ng sinasabi ng mga tao sa kanyang bayan. Naputol ang kanilang usapan nang sumingit si Player 212, ang babaeng dating nagmakaawang pakawalan siya dahil sa kanyang bagong silang na anak. Sinubukan niyang akitin si Dokso upang makasali sa grupo nito, ngunit agad siyang ininsulto at iniwan ito. Samantala, isang bantay na may parisukat na maskara ang nagulat sa pinuno na sa 200 isang kalahok, 187 ang bumalik, na may 73% rate ng pagbabalik. Sinabihan ng mga bantay na bantayan ang mga hindi bumalik upang maglaro. Maya-maya, pinauwi na ang mga kawani at inutusan silang bumalik sa kanilang mga silid. Samantala, si Junho, na patuloy pa ring nagkukubli, ay pumunta sa kanyang itinalagang silid at natuklasang ang numero niya ay 29. Sa loob, napansin niyang may isang surveillance camera na nakatutok sa kanya. Pagsapit ng gabi, gumawa ng eksena si Player 212, malakas na pinagbabayog ang pinto at nagpipilit na gumamit ng banyo. Sa una, tumanggi ang mga bantay, ngunit nang bantaan niyang iihi siya sa sahig, napilitan silang palabasan siya. Sinamantala ito ng dalagitang magnanakaw ng petaka at palihim na lumabas kasabay niya. Hindi makapaniwala si Player 212 sa ginawa ng dalaga at sarkastikong binatikos ang paraan nito ng pag-upo sa inidoro. Pagpasok ni Player 212 sa isang cubicle ng banyo, kinuha niya mula sa loob ng kanyang katawan ang isang nakatagong kapsula na binalot sa lobo. Sa loob nito ay may ilang sigarilyo at isang lighter. Napailing siya habang iniisip ang lahat ng gulo na pinagdaanan niya para lang sa isang sigarilyo.
Samantala, biglang pumasok sa kanyang cubicle ang dalagitang magnanakaw ng petaka at ginamit ang kanyang kutsilyo upang buksan ang lagusan sa kisame. Dahan-dahan siyang gumapang papasok sa ventilation system, maingat na inaaral ang pasilidad. Sa huli, nakarating siya sa itaas ng kusina at napansin niyang may malaking dami ng asukal na tinutunaw. Habang patuloy siya sa pagmamanman, sinubukan ni Player 212 na magpalipas ng oras sa pamamagitan ng pagrereklamo ng malakas. Kunyari niyang ininda ang matinding sakit, sinasabing pakiramdam niya ay parang nangganganak siya, habang ang bantay ay malakas nang kumakatok sa pinto, inuutusan siyang bumalik agad. Agad namang bumalik ang dalagitang magnanakaw ng petaka sa cubicle bago siya mahuli ng mga bantay. Ibinahagi niya kay Player 212 ang kanyang natuklasan, ngunit agad lang itong hindi pinansin ng babae, itinuturing na walang halaga ang impormasyon. Hindi nila namalayan na narinig ni Sang-woo ang kanilang pag-uusap. Samantala, nanatili si Junho sa kanyang silid, tahimik na gumagawa ng mga tala tungkol sa lahat ng kanyang naobserbahan. Bigla siyang nakarinig ng malakas na ubo mula sa katabing kwarto, na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Kinabukasan, habang isinasagawa ang head count, napansin ni Junho na ang kanyang kapitbahay, ang taong umuubo kagabi, ay nakatingin ng diretso sa kanya. Pagkatapos, ginaisang ang mga manlalaro at binigyan ng tinapay at gatas bilang agahan. Sabay-sabay na kumain si Gi-han at ang kanyang grupo, unti-unting nagkakaroon ng koneksyon sa isa't isa. Habang nag-uusap, binalika ni Gi-han at ng matandang lalaki ang kanilang kabataan. Inamin ng matanda na si Gi-han ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak noong bata pa ito. Samantala, si Ali, na laging mabait at mapagpasalamat, ay nagpasalamat sa grupo sa pagsasalo ng agahan, habang nanatiling tahimik at walang emosyon si Sang-woo. Habang nag-uusap sila, isang anunsyo ang nagpatigil sa kanila, oras na para sa susunod na laro. Sa puntong ito, natuklasan ni Player 111 ang isang nakatagong mensahe sa loob ng kanyang tinapay. Ipinapakita nito ang uri ng susunod na laro, na nagpapahiwatig na may isang bantay na palihim na nagpapasa ng impormasyon sa kanya. Habang papunta sa laro, nilapitan ni Sang-woo ang dalagitang magnanakaw ng petaka at tinanong kung ano ang nakita nito noong nakaraang gabi. Sa una, nag-atubili itong magsabi, ngunit sa kalaunan ay napilitan din matapos siyang kumbinsihin ni Sang-woo. Ipinaalala nito sa dalaga na lahat ng laro sa loob ng paligsahan ay mga larong kilala na niya mula pagkabata. Tiniyak niya na ang susunod na laro ay hindi magiging iba. Bilang kapalit ng impormasyon, sinabi niyang susubukan niyang hulaan kung ano ito. Sa huli, inamin ng dalaga na nakita niyang natutunaw na mga kawani ang asukal. Pagdating nila sa isang higanteng palaruan, agad napansin ni Sang-woo ang iba't ibang hugis na iginuhit sa dingding at kaagad niyang natukoy ang laro. Kailangang maingat na hugisan ng mga manlalaro ang isang partikular na hugis mula sa isang tinunaw na asukal na naging matigas na candy, nang hindi ito nababasag. Alam ni Sang-woo ang hirap ng laro, kaya itinago niya ang impormasyong ito para sa kanyang sarili. Pinili niya ang pinakamadaling hugis, isang tatsulok. Upang masigurong hindi siya mapaghinalaan, iminungkahi niya sa kanyang mga kasamahan na pumili sila ng magkakaibang hugis. Samantalang si Gi-han ay nagpayo na makinig kay Sang-woo dahil siya ang top 1 sa kanyang klase sa pamantasang pangkabuhayan ng SNU at tinuturing na isang henyo sa kanilang bayan. Hindi naman alam ni Gi-han ang kahulugan ng mga hugis, kaya pinili niya ang pinakamahirap, isang payong. Halos mapigilan ni Sang-woo ang sarili sa pagbababala sa kanya ngunit sa huli, pinili niyang manahimik, inuuna ang sariling kaligtasan kaysa sa pagkakaibigan. Matapos ipamahagi sa kanila ang mga candy, agad na pagtanto ni Gi-han na nasa malaking panganib siya. Ang pag-ukit ng isang payong nang hindi ito nababasag ay halos imposible. Nakuha naman ni Sang-woo at ng dalagitang magnanakaw ng petaka ang tatsulok, habang bilog ang napunta kay Ali. Hindi agad na unawaan ni Ali ang ibig sabihin ng kanilang pinili. Samantala, ang matandang lalaki, si Doksu, at si Player 212 ay nabigyan ng mga bituin. Nagsimula ang laro, at mabilis na tumaas ang tensyon nang walang awang barilin ng mga bantay ang mga nabigo sa kanilang pagsubok. Madaling naitabas ni Sang-woo at ng dalagitang magnanakaw ng petaka ang kanilang tatsulok, at matapos ang ilang sandali, natapos na rin ni Ali ang kanyang bilog. Samantala, palihim namang nagtago sa ilalim ng isang slide si Player 212 at ginamit ang kanyang nakatagong lighter upang painitin ang kanyang karayom. Dahil dito, naging mas madali para sa kanya na tunawin ang asukal. Hindi napansin ng mga bantay ang kanyang pandaraya at matagumpay niyang natapos ang kanyang hugis. Matapos nito, itinapon ni Player 212 ang kanyang lighter kay Doksu, umaasang makuha ang kanyang loob sa kabila ng mga naunang pang-iinsulto nito. Malinaw na sinusubukan niyang siguraduhin ang kanyang lugar sa grupo ni Doksu para sa susunod na mga round. Samantala, patuloy na nahihirapan si Gi-han at ang matandang lalaki sa pag-ukit ng kanilang mga hugis. Habang tumutulo ang pawis ni Gi-han sa kanyang candy, napansin niyang unti-unting natutunaw ang asukal. Isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isipan, kaya niyang tunawin ito mula sa likuran dahil mas manipis ang linya roon, kaya maunang matuno. Agad niyang sinimulan ng pagdila sa candy upang paliitin ang kapal nito,
kaya't mas naging madali ang pagukit. Napansin ito ng ilang manlalaro sa paligid, kabilang ang matandang lalaki, at ginaya rin nila ang kanyang paraan. Sa nalalabing oras, nagawa ni Gihan na maingat na alisin ang hugis ng payong at nakalampas sa round. Sa huling segundo, matagumpay ding natapos ng matandang lalaki ang kanyang hugis. Ngunit para sa mga nabigo, walang awa silang pinatay sa harap ng lahat, na nag-iwan ng matinding takot sa natirang mga manlalaro. Sa isang monitor, tahimik na pinanood ng frontman ang buong eksena. Samantala, si John Ho ay hindi makapaniwala sa kalupitan ng laro. Isang bantay na may parisukat na maskara ang lumapit sa kanya, nagtatakang bakit wala siya sa dapat niyang tungkulin. Nang tanungin siya kung ano ang kanyang trabaho, sinagot niyang siya si number 29. Ipinaalala sa kanya ng nakatataas na bantay na ang trabaho niya ay ang pagdadala ng mga patay na manlalaro, kaya't hindi ito dapat nandoon. Pinaalalahanan siyang maghintay matapos ang laro upang pag-usapan ang kanyang pagkakamali. Sa gitna ng kaguluhan, isang natalong manlalaro ang tumangging tanggapin ang kanyang kapalaran at binihag ang isa sa mga bantay. Ipinilit niyang ipakita ng bantay ang kanyang mukha, kaya't laking gulat niya nang malamang isa lang itong binatilyo. Sa gitna ng matinding emosyon at pagkagimbal, hindi kinaya ng manlalaro ang sitwasyon at pinili ang isang hindi inaasahang desisyon, isang bagay na hindi na niya mababawi. Dumating ang frontman at, nang walang pag-aalinlangan, pinatay ang nabistang bantay. Mahigpit niyang idineklara na walang sinuman ang dapat makakita ng mukha ng sinumang nasa laro. Habang patuloy sa paglilinis ng mga bangkay, napansin ni John Ho ang maskara ng napatay na bantay na siyang parehong opisyal na sumita sa kanya kanina. Sinamantala niya ang pagkakataon, agad na pinalitan ang kanyang bilog na maskara ng parisukat na maskara ng patay na bantay, kaya't nagmukha siyang isang nakatataas na opisyal. Nang may lumapit na bantay upang tanungin kung bakit hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho, agad niyang inangkop ang kanyang kilos, humingi ng paumanhin, at tinanong kung paano siya makakatulong. Matapos ang laro, dinala pabalik sa kanilang kwarto ang mga natitirang manlalaro. Samantala, si Player 111 ay lihim na dinala ng mga bantay. Natuklasan na may ilang miyembro ng staff na patagang nagbebenta ng mga organo mula sa mga patay na manlalaro. Bilang isang surgeon, tinutulungan ni Player 111 ang mga ito kapalit ng impormasyon tungkol sa mga susunod na laro, na nagbibigay sa kanya ng kalamangan upang makaligtas at masiguradong magpapatuloy ang kanilang iligal na operasyon. Sa kabilang banda, unti-unting napagtanto ni Gihan na alam ni Sang-woo ang laro bago pa ito magsimula, ngunit sadyang hindi siya binalaan. Hindi niya ito ipinahalata at piniling itago muna ang kaalaman na ito. Samantala, walang malay sa tensyon, taos-pusong nagpasalamat ang matandang lalaki kay Gihan dahil sa kanya raw siya nakaligtas. Sa kabila ng lahat, napabuntong hininga si Sang-woo sa ginhawa nang makitang buhay pa si Gihan, ngunit hindi niya alam na ni Gihan ang kanyang ginawa. Samantala, bilang pasasalamat kay Player 212 sa kanyang tulong nung laro, tinanggap siya ni Dokso sa kanyang grupo. Sa kabuuang 187 manlalarong lumahok, 79 ang namatay sa round na ito, na nagdagdag ng 7 bilyon at 900 milyong won sa premyong pera. Kinabukasan, pinakain ng mga manlalaro ng napakaliit na bahagi ng almusal, isang itlog at isang malamig na inumin. Nagsimulang magreklamo si Dokso na hindi ito sapat, kaya't iminungkahi ni Player 212 na bumalik siya sa pila ng maraming beses upang makakuha ng dagdag na pagkain. Dahil dito, ilang manlalaro sa dulo ng pila ang hindi nakatanggap ng pagkain. Nang isa sa kanila ang nagprotesta, sinabi ng mga bantay na eksaktong bilang ng pagkain lang ang inihanda. Isang babae ang lumapit at ibinunyag na nakita niyang 2 beses kumuha ng pagkain ang grupo ni Dokso. Dahil dito, isang gutom na manlalaro ang napuno ng galit at hinarap si Dokso, pilit na kinukuha ang inumin nito. Sa sobrang galit, agad siyang sinugod ni Dokso at nauwi ito sa isang brutal na laban. Wala ni isa mang sumaklolo, at sa harap ng lahat, walang awang pinatay ni Dokso ang lalaki. Nagmistulang isang bangungot ang katahimikan sa buong silid nang lumapit si Sang-woo upang tingnan ang katawan ng lalaki at kinumpirmang patay na ito. Desperadong humingi ng tulong si Gihan sa mga bantay, kahit diretsyong tumingin sa mga kamera upang ipanawagan sa frontman na pigilan ang karahasan. Ngunit, nanatili lamang ang mga ito sa kanilang pwesto at walang ginawa. Sa halip, isang anunsyo ang narinig, si Player 271 ay natanggal na sa laro, na nagdagdag ng 100 milyong won sa premyong pera. Dito na nila napagtanto ang nakakatakot na katotohanan, ang pagpatay sa isa't isa ay hindi lang pinapayagan, kundi bahagi rin ng laro. Naging malinaw na sa iba pang manlalaro, lalo na kay Dokso at sa kanyang grupo, na may malaking bentahe sila. Kung papatayin nila ang iba pang manlalaro, tataas ang kanilang tsansa na manalo ng premyo. Maya-maya, dumating ang mga bantay na may dalang isang kabaong. Tahimik nilang kinuha ang bangkay at dinala ito palayo, na parang walang nangyari. Samantala, patuloy ang lihim na operasyon ng pagkuha ng mga organo sa tulong ni Player 111. Napansin ng grupo ng mga bantay na wala pa rin si Guard 29 na nagdulot ng problema sa kanilang plano sa pag-smuggle ng mga organo. Matapos tapusin ng doktor ang kanyang trabaho, pinayuhan siya ng mga kasabwat na sumama sa pinakamalakas na grupo upang masigurado ang kanyang proteksyon.
Inihayag ng mga bantay na sadyang binawasan ng pamunuan ng pagkain sa almusal upang magdulot ng kaguluhan sa mga manlalaro, hinihikayat silang magpatayan upang maalis ang mahihina bago ang susunod na laro. Bago siya ibalik sa main hall, ibinahagi nila sa doktor ang detalye tungkol sa susunod na laro. Pagbalik sa hall, binalot ng takot ang mga natitirang manlalaro. Napagdesisyonan ni Gihan at ng kanyang grupo na manatiling gising buong gabi upang protektahan ang isa't isa. Napansin ni Gihan ang babaeng mandurukot na nakaupo mag-isa at inalok niya itong sumali sa kanilang grupo. Ngunit tumanggi ito, sinabing hindi siya nagtitiwala sa kahit sino. Samantala, nang bumalik ang doktor sa hall, sinuri niya ang paligid upang hanapin ang pinakamalakas na grupo, alinsunod sa payo ng mga bantay. Lumapit siya sa grupo ni Dokso at humiling na sumali sa kanila. Sa una, tinawanan lamang siya ni Dokso, ngunit nagbago ang tono nito nang lihim na sabihin ng doktor na alam niya ang susunod na laro. Habang ang mga bantay naman ay naghahanda para sa tinatawag nilang espesyal na laro, inaasahan na nila ang kaguluhan at karahasan na magaganap sa sandaling patayin ang mga ilaw. At nang tuluyang dumilim ang silid, agad na kumilos ang grupo ni Dokso, inaatake ang ibang mga manlalaro. Si Dokso ang unang pumatay, gamit ang isang piraso ng basag na salamin upang saksakin ang babaeng nagsumbong sa kanya kanina. Nagising ang iba sa sigawan at ingay, at mabilis na naging isang madugong kaguluhan ang buong silid. Sa pamamagitan ng night vision ng mga surveillance camera, tahimik na pinanood ng frontman ang karahasan. Inutusan niya ang isang bantay na e-flicker ang ilaw, panandaliang pinapailaw ang silid upang makita ang kaguluhan at takutin ng mga manlalaro. Sa ilalim ng gulo, nag-collapse ang ilang bunk bed, lalong nagpapalala sa sitwasyon. Samantala, tinarget ng grupo ni Dokso ang babaeng mandurukot. Sa desperasyon, ipinagtanggol niya ang sarili gamit ang kanyang kutsilyo, at nagawang saksakin si Dokso. Ngunit mabilis siyang napalitan ng lakas ni Dokso, na tuluyang nakadisarma sa kanya at handa na siyang patayin. Sa huling segundo, isang manlalaro ang umatake kay Dokso, nagbigay ito ng sapat na pagkakataon sa babae upang makatakas. Ngunit agad na pinatay ni Dokso ang lalaking sumugod sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nagtipon muli ang grupo ni Gihan, ngunit napansin nilang wala ang matandang lalaki. Naging desperado ang babaeng mandurukot sa paghahanap ng mas ligtas na lugar, kaya't sumali na siya sa grupo ni Gihan. Sama-sama nilang hinarap ang mga umaatake mula sa grupo ni Dokso. Biglang pumailan lang ang sigaw ng matandang lalaki mula sa pinakamataas na bahagi ng bunk bed, nagmamakaawa sa lahat na huminto. Nanginginig niyang sinabi na takot siya. Agad na napansin ng frontman ang kaguluhan at iniutos sa mga tauhan na itigil ang karahasan. Mabilis na pumasok ang mga gwardya, nililinis ang madugong bulwagan at tinanggal ang mga bangkay. Sinuri ng mga staff ang mga patay at dinala ang mga ito palabas upang sunugin. Samantala, si Junho, na patuloy na nagkukubli bilang bantay, palihim na lumapit kay Gihan. Habang hindi maintindihan ang kakaibang kilos ng gwardya, nagpatuloy ang anunsyo, 27 pang manlalaro ang naligas sa gabing iyon. Matapos ang tensyon, nagpasya si Gihan na oras na upang ipakilala nila ang kanilang tunay na pagkatao. Dahil sa matagal nilang pagtawag sa isa't isa gamit lamang ang kanilang mga numero, iminungkahi niyang magpakilala sila. Isa-isa nilang binanggit ang kanilang mga pangalan, bagamat may pag-aalinlangan ang ilan. Sa huli, ipinahayag ng babaeng mandurukot ang kanyang pangalan, Kang Seibayok. Ang matandang lalaki naman ay tila naapektuhan ng husto ng mga naganap, halatang nahihirapang alalahanin ang sarili niyang pangalan. Samantala, abala ang doktor sa pag-aalaga ng sugatang si Joksu. Masayang-masaya ang grupo ni Joksu sa kanilang nagawa noong gabi, ipinagmamalaki ang kanilang kalamangan sa laro. Ipinagpatuloy nila ang kanilang plano na patuloy na alisin ang iba pang manlalaro upang mapanatili ang kanilang tsansa sa tagumpay. Habang abala ang iba, si Player 212 ay napansin ang lumalamig na pakikitungo sa kanya ni Joksu, lalo na nang mas paboran nito ang doktor. Upang makuha muli ang kanyang atensyon, inakit niya ito sa banyo, kung saan siniguro niyang makuha ang kanyang gusto. Matapos ang kanilang lihim na pagkikita, sinubukan niyang kunin ang tiwala ni Joksu, pilit na inaalam kung ano ang nalalaman ng doktor tungkol sa mga susunod na laro. Sa pamamagitan ng panlilinlang at matatalas na salita, ipinangako niya na mananatili silang magkasama hanggang sa dulo, ngunit may babala. Kung siya ay ipagkakanulo, may kapalit itong matinding parusa. Kinagabihan, muling nagsusulat ng tala si Junho sa kanyang silid. Muli niyang narinig ang sunod-sunod na pag-ubo ng kanyang kapitbahay, at napansin niyang may kakaibang pattern ito. Inirecord niya ang tunog at sinubok ang ID code, isang mensahe gamit ang Morse code. Nang mabasa ito, bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi lang basta pag-ubo ang narinig niya, ang kapitbahay niyang bantay ay tinatawag siya gamit ang kanyang numero, 29. Kinabukasan, ginaisang ang mga manlalaro at inanunsyo na magsisimula na ang ikatlong laro. Dinala sila sa isang malinis at puting silid, kung saan inutusan silang bumuo ng grupo na may tig-10 miyembro. Alam na ni Jokso ang magiging laro, kaya inutusan niya ang kanyang grupo na maghanap ng malalakas na lalaking kasama. Nang lumapit si 212 upang sumali sa kanila, tinanggihan siya ni Jokso at itinulak papababa sa sahig.
Napahiya at nagngingit-ngit sa galit, isinumpa niyang ipaghihiganti ang kanyang pagkakanulo. Samantala, si Sang-woo ay nababahala sa kalagayan ng kanilang grupo. Napansin niyang mahina ang kanilang porma sayon, lalo na't kasama nila ang isang matandang lalaki at isang babae. Iminungkahi niyang maghanap sila ng mas malalakas na miyembro upang pantayan ang lakas ng ibang grupo. Naghiwa-hiwalay sila upang maghanap ng bagong kasapi. Sa isang sulok, napansin ni Sae-bayok ang isang batang babae na nag-iisa. Nilapitan niya ito at inalok na sumali sa kanilang koponan. Bagamat nagatubili, sumang-ayon ang babae. Ngunit nang makita ito ni Sang-woo, hindi niya ikinatuwa ang naging desisyon ni Sae-bayok. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi niya pinaalis ang bagong kasapi. Habang ang iba ay matagumpay na nakahanap ng mga bagong miyembro, bigong makakuha ng kasama ang matandang lalaki, dahilan upang kulangin sila ng isang tao. Sa huling sandali, isang hindi inaasahang manlalaro ang pumayag na sumali, kumpleto na ang kanilang grupo. Dinala ang lahat ng manlalaro sa isang malaking bulwagan kung saan makikita ang isang matayog na tulay sa gitna. Inanunsyo ang ikatlong laro, Tug of War. Simple lamang ang patakaran, dalawang grupo ang maghahatakan sa magkabilang dulo ng lubid, at ang matatalong grupo ay mahuhulog mula sa tulay patungo sa kanilang kamatayan. Lantarang dehado ang grupo ni Gi-hun, tatlong babae at isang matanda laban sa mas malalakas na kalaban. Samantala, ang grupo ni Jok-soo ay binubuo ng puro matatangkad at malalakas na lalaki, na tiyak na may kalamangan sa laro. Sila ang unang lumaban. Sa isang iglap, madaling naitulak ni Jok-soo at ng kanyang koponan ang kanilang kalaban, na napilitang kumapit sa lubid sa huling saglit. Ngunit wala rin silang nagawa ng putulin ng gilete ng lubid, dahilan upang mahulog sila sa kailaliman. Pagkatapos ng laban, agad na tinipon ng mga bantay ang mga bangkay at dinala sa labas. Habang tumutulong si Junho sa paglilinis ng lugar, palihim siyang sinenyasan ng bantay na umubo noong nakaraang gabi. Hindi nagtagal, minarkahan nito ang isang kabaong ng isang krus gamit ang dugo. Magkasama nilang dinala ang kabaong sa isang lihim na lugar. Sa wakas, sumapit ang oras ng laban ng grupo ni Gi-hun. Tahimik silang lumakad papunta sa tulay, batid ang kanilang kawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga kalaban ay pawang malalakas na lalaki, at tila wala silang laban. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang nagbigay ng pag-asa ang matandang lalaki. Ipinahayag niyang hindi lang pisikal na lakas ang kailangan sa larong ito, kundi estratehiya rin. Ipinagmamalaki niyang noong bata pa siya, sanay siyang lumaban sa tug of war at madalas niyang talunin ng mas malalakas na kalaban, kabilang ang mga mangingisda at wrestlers. Mabilis niyang itinuro ang ilang mahalagang teknik sa kanyang grupo. Ang unang manlalaro sa harapan ay kailangang magsilbing leader, pinapanood ang kilos ng kalaban at ginagabayan ang grupo. Ang bawat miyembro ay dapat mag-alternate sa magkabilang gilid ng lubid, isang nasa kanan, ang kasunod sa kaliwa. Ang mga paa ay dapat nakaharap sa unahan, at kailangang ipitin ang lubid sa ilalim ng kilikili para sa mas matibay na kapit. Ang pinakamahalaga sa lahat, sa unang 10 segundo ng laro, kailangang ipirmi ng grupo ang kanilang sarili sa posisyon na parang nakahiga, upang hadlangan ang kalaban at sirain ang kanilang ritmo. Sa tulong ng mga teknik na ito, nagawa ng grupo ni Gi-hun na magsimula ng malakas, halos mahulog ang kanilang mga kalaban sa unang hatak. Gayunpaman, bumawi ang kalabang koponan at isang matinding hatak ang nagdala sa grupo ni Gi-hun sa gilid ng tulay. Halos mahulog ang kanilang mga paa sa bangin, at dama nila ang hindi maiiwasang pagkatalo. Sa desperadong sandali, nakaisip si Sang-woo ng isang huling estratehiya. Inutusan niya ang lahat na sabay-sabay humakbang ng 3 beses pasulong sa kanyang bilang, upang mabasag ang balanse ng kanilang kalaban. Sa bilang na 3, sabay-sabay silang sumugod. Si Gi-hun, na nasa harapan, muntik nang mahulog ngunit nagawang kumapit ng mahigpit. Gumana ang plano, nadulas at nawala ng kontrol ang kabilang grupo. Sinamantala ito ng koponan ni Gi-hun at hinatak ang lubid gamit ang natitira nilang lakas. Sa huli, sila ang nagwagi. Bagsak sila sa lupa, habol ang hininga, nanginginig sa pagod at adrenaline. Pabalik sa kanilang silid, nagbibiruan ang bagong recruit ni Sae-bayok at isa sa kanilang kasamahan, isang lalaking malalim ang pananampalataya. Hindi ito nakaligtas sa kanyang panunukso. Tila naniniwala ang lalaki na ang Diyos ang tumulong sa kanila upang manalo. Ngunit mabilis siyang kinontra ng dalaga, ipinaalala na ang kanilang tagumpay ay dahil sa katalinuhan ng matandang lalaki at sa huling minutong plano ni Sang-woo. Pagdating nila sa silid, naabutan nilang nag-uusap ang grupo ni Jok-soo. Kapansin-pansin ang hindi pagkagusto ni Jok-soo nang makita niya ang kanyang dating kasamang si 212 na tila nakikipaglapit sa grupo ni Gi-hun. Samantala, sa ibang bahagi ng pasilidad, tinulungan ng kapitbahay ni Junho, ang bantay na nagbigay ng senyales sa kanya, na ilipat ang isang kabaong papunta sa pugon. Ngunit sa halip na sunugin, lihim niyang pinindot ang isang nakatagong pindutan. Bumagsak ang kabaong sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng sahig. Doon, sinalubong ito ng mga smugglers ng laman loob at agad na inutusan ng isa sa kanila na sunduin ang doktor. Balik sa silid, nagsama-sama ang grupo ni Gi-hun upang mag-usap. Nagpakitang gilas si 212, sinusubukang makuha ang tiwala at simpatsya ng lahat.
Pilit niyang pinupuri ang naging diskarte sa laro, animoy wala siyang pag-aalinlangan kanina. Nagpakilala rin siya bilang Minyo, ngunit agad niyang pinalinaw na huwag siyang tatawaging matanda, na tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging sensitibo sa edad. Habang nag-uusap, napansin ni Sangwoo ang kakaibang kilos ng grupo ni Joksu. Tila alam na nila ang laro bago pa ito magsimula. Nagsimulang maghinala ang grupo, mayroon bang nakakatanggap ng impormasyon ng mas maaga kaysa sa iba? Biglang sumingit ang isang anunsyo, malapit ng patayin ang mga ilaw. Agad nilang naisip ang posibilidad na magkaroon muli ng patayan sa gabing yun. Upang mapanatili ang kanilang kaligtasan, nagdesisyon silang magtayo ng barikada gamit ang mga kama. Kailangan nilang manatiling gising sa magdamag, magbantayan ng salaitan, at paghandaan ang posibleng pag-atake. Habang abala ang grupo ni Jihan sa pagtatayo ng ligtas na lugar gamit ang mga bunk bed, lumapit si Doksu at ng asar, hindi makapaniwala na kayang pigilan ng mga higuan ang sinuman mula sa pagkamatay. Gayunman, nanatiling kalmado si Jihan at binalaan si Doksu tungkol sa sarili niyang mga kasamahan. Ipinunto niya na mula nang simula ni Doksu ang pagiging dominante sa grupo, maaari siyang maging unang puntiryahin ng mga ito. Muling tiningnan ni Doksu ang kanyang mga kasamahan, at unti-unting sumiksik sa kanyang isipan ang takot at pagdududa. Dahil dito, ipinahayag niya sa kanyang grupo na walang papatayin sa gabing yon, upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Samantala, nagboluntaryo ang matandang lalaki na maging unang tagapagbantay, sinasabing hindi naman kailangan ng maraming tulog ng matatanda. Gayunman, agad siyang pinagtawanan ng isang bagong kasapi ng grupo at walang galang na tinanggihan ang kanyang alok. Ipinahayag nitong isang kahangalan ng magtiwala sa isang matandang tulad niya na hindi raw kayang magbantay ng buong magdamag. Sa halip na magpatol, nanatiling tahimik ang matanda habang ang iba ay nagkomento tungkol sa kawalan ng galang ng bagong kasapi. Samantala, dinala ng mga smugglers ang doktor sa kanilang lihim na silid. Isa sa kanila ang nagbura ng security camera footage upang maitago ang kanilang kilos. Sinundan ni Junho ang kanyang kapitbahay at natuklasan ang kanilang operasyon sa pagpupuslit ng mga organo. Sa kanyang pagdating, natuklasan niyang ang lalaking napatay niya sa barko ay bahagi rin pala ng smuggling ring. Pinagalitan siya ng ibang mga smuggler, iniisip na siya ang nawawalang gwardyang hindi samipot noong nakaraang gabi. Ngunit ipinagtanggol siya ng kanyang kapitbahay, sinasabing mahirap makahanap ng mahusay na diver sa pasilidad na yon. Sa kanilang usapan, naging malinaw na silang dalawa ang responsable sa paghahatid ng mga ninakaw na organo. Habang abala ang doktor sa pagkuha ng mga organo, isa sa mga gwardya ang nag-utos na bilasan niya ang trabaho. Nagkaroon ng sagutan, at sa gitna nito, nabunyag na napasali ang doktor sa laro matapos niyang aksidenteng mapatay ang isang pasyente sa operasyon. Samantala, sa dilim ng gabi, nanatiling gising sina Sangwoo at Ali upang bantayan ang grupo. Nagpasalamat si Ali kay Sangwoo sa pagsagip sa kanya sa laro at inabutan siya ng piraso ng mais na itinabi niya. Hinati ito ni Sangwoo sa dalawa, at tahimik nilang pinagsaluhan ng pagkain habang nagkukwentuhan. Nagpakilala si Sangwoo at sinabing maaari na siyang tawagin sa pangalan lamang. Dito, nagpalitan sila ng mga kwento tungkol sa kung paano sila nauwi sa laro. Makalipas ang ilang oras, ginaisang ni Sangwoo si Gi-hun upang palitan siya sa pagbabantay. Samantala, hindi makatulog si Daksu. Nilulukob siya ng takot na maaaring may pumatay sa kanya anumang sandali. Lalo pang lumala ang kanyang pagkabalisa nang mapansin niyang hindi pa bumabalik ang doktor mula sa palikuran. Samantala, sumama ang matandang lalaki kay Gi-hun sa pagbabantay. Dito, nagsimulang magbahagi si Gi-hun ng tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinwento niya kung paano siya hindi nabayaran sa loob ng 10 taon dahil sa pagkalugi ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niyang pabrika ng sasakyan. Naalala niya ang kanilang welga, kung saan napatay ang isa niyang kaibigan. Kitang-kita ang lungkot sa mukha ng matanda habang sinasabi nitong natatandaan niya ang balita tungkol sa insidenteng yun. Habang nag-uusap, bigla na lamang itong napaiyak. Sinubukan siyang patahanan ni Gi-hun at napansing nilalagnat ito. Inalalayan niya ang matanda upang makapagpahinga, ngunit wala siyang dalang tubig upang mapababa ang lagnat nito. Napansin ito ni Sebayek at walang pag-aalinlangang inabot ang kanyang tubig, tinutulungan si Gi-hun sa pag-aalaga sa matanda. Sa kanilang pag-aalaga, unti-unting nakatulog ang matanda. Nang mapahinga ito, sina Sebayek at Gi-hun naman ang pumalit sa pagbabantay. Habang binibigay ni Sebayek ang tubig, pabiro niyang binanggit na hindi ito libre. Sinabi niyang maaari na lang siyang bayaran kinabukasan. Samantala, habang patuloy ang doktor sa pagkuha ng mga organo, casual namang nag-uusap ang mga gwardya. Isa sa kanila ang nagkwento tungkol sa isang manlalarong inakala nilang patay matapos barilin sa larong pula-berde. Ayon sa kanya, nang simulan nilang kunin ang mga organo nito, bigla na lamang itong nagmulat ng mata na parang isang bangkay na muling nabuhay. Isa na lamang ang mata nito, ngunit matalim itong nakatitig sa kanila. Natuklasan nilang buhay pa ito noong mga sandaling yun, kahit na wala na itong isang bato. Dahil dito, hindi nila nakuha ang buong halaga ng organo. Labis na nabahala si Junho sa narinig.
Bigla niyang naalala na noong bata pa siya, nag-donate ng bato sa kanya ang kanyang nawawalang kapatid. Dahil sa tumitinding hinala, nagsimula siyang magtanong tungkol sa nangyari sa naturang manlalaro, habang palihim na inihahanda ang kanyang sandata. Nagduda ang isa sa mga gwardya at nagtanong kung bakit pa siya nagtatanong tungkol sa isang bagay na dapat ay alam na niya. Iginiit nitong kasama siya sa pag-aasikaso ng bangkay at siya mismo ang nagtanggal nito. Bago pa lumala ang kanilang pagtatalo, biglang naputol ang usapan ng pag-alitan sila ng doktor sa kanilang pagkaantala sa trabaho. Nang matapos ang pagkuha ng mga organo, iniabot niya ang mga ito kay Junho at sa kanyang kapitbahay. Inatasan silang lumangoy sa ilalim ng tubig upang dalhin ang mga organo sa mga mamimiling naghihintay sa laot. Pagkaalis nila, tinanong ng doktor ang natitirang staff tungkol sa susunod na laro. Gayunman, ikinabigla niya ng aminin ng mga ito na hindi rin nila alam kung ano ang susunod na hamon. Dahil sa takot, nagpilit siyang humingi ng sagot, sinasabing kung hindi nila sasabihin sa kanya, tiyak na mamamatay siya sa susunod na laban. Sa desperasyon, dinakip niya ang isa sa mga staff bilang bihag at inutusan ang isa pa na alamin ang sagot kaagad. Nagkaroon ng sagupaan at nauwi ito sa pagpatay ng doktor sa isa sa mga staff. Agad siyang tumakas at nagpagala-gala sa pasilidad, ngunit hindi niya matunto ng kanyang daan sa maze-like na istruktura. Isa sa mga gwardya ang sumunod sa kanya, tinangka siyang pakalmayin, at sinabing kung mahuhuli sila, pareho silang papatayin. Upang ipakita ang kanyang katapatan, ibinaba ng gwardya ang kanyang baril, tinanggal ang maskara, at nangakong aayusin ang sitwasyon. Hinimok niya ang doktor na ibaba ang hawak nitong crowbar. Sa pag-aakalang may tiwala na siya sa gwardya, nagsimula ng magpakalma ang doktor. Ngunit sa hindi niya inaasahan, palihim na dumampot ng kutsilyo ang staff at inihanda ang sarili upang saksakin siya. Bago pa ito makapagsagawa ng atake, dumating ang frontman at agad na binaril ang staff. Sa malamig na tinig, sinabi ng frontman na wala siyang pakialam kung ano ang gawin nila sa mga bangkay. Maaari nilang ibenta ang mga organo, kainin ang mga ito, o kahit ano paman. Ngunit mahigpit niyang ipinagbawal ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa laro sa sinumang manlalaro. Ang mga taong ito ay dumanas na ng labis na diskriminasyon at masama pagtrato sa mundo, at binibigyan natin sila ng huling pagkakataon upang lumaban ng patas at manalo. Ngunit binali mo ang prinsipyong yun. Matapos bigkasan ng babalang ito, agad niyang pinaslang ang gwardya at iniutos na patayin din ang doktor. Kasabay nito, bumaba sina Junho at ang kanyang kasama sa isang pang-emergency na labasan, na ayon sa lalaki ay eksklusibong ginagamit ng mga VIP. Nagtanong si Junho kung sino ang tinutukoy na VIP, ngunit tanging alam lang ng lalaki ay ang kanilang pag-iral. Dahil sa kainahinalang mga tanong ni Junho, nagduda ang lalaki at inutusan siyang tanggalin ang kanyang maskara. Nang makita niyang impostor ito, agad siyang naglabas ng kutsilyo at tinutukan si Junho. Tinanong niya kung sino talaga ito, ngunit mabilis na binunot ni Junho ang kanyang baril at itinutok ito sa kanya. Dito, inakusahan ni Junho ang lalaki ng pagkakasangkot sa pagpupuslit ng mga organo, lalo na sa kaso ng kanyang nawawalang kapatid, na nagising habang isinasagawa ang proseso. Ipinahayag niyang ang tinatawag nilang zombie, ang pasyenteng may isang bato na nagmulat ng mata sa mesa, ay walang iba kundi ang kanyang kapatid. Ipinakita ni Junho ang kanyang tagiliran, sinasabing ang nawawalang bato ay nasa loob ng kanyang katawan. Gayunman, itinanggi ng lalaki ang akusasyon. Sinabi niyang babae ang manlalarong nagising noon, hindi lalaki. Pinilit ni Junho na makuha ang impormasyon tungkol sa kanyang kapatid, ngunit iginiit ng lalaki na wala siyang alam. Sa halip, isiniwalat niyang ang mga record ng mga manlalaro na maaaring naglalaman ng impormasyon tungkol sa nawawalang kapatid ni Junho ay nakaimbak sa silid ng frontman. Isinabi rin niyang may isang lihim na hagdan na direktang patungo sa silid na iyon. Sa labis na pagkadesperado, binaril ni Junho ang lalaki at dumiretso sa lihim na hagdan, determinado siyang hanapin ang mga dokumento. Samantala, dumating ang frontman at ang kanyang mga tauhan upang siyasatin ang pinangyarihan ng insidente. Sinuri niya ang katawan ng napatay na lalaki at tinanggal ang bala mula rito. Agad niyang nakilala ang bala bilang pagmamay-ari ng isang Smith & Wesson revolver na ginagamit ng pulisya. Napagtanto niyang may isang hindi autorisadong tao na nakapasok sa pasilidad. Kaagad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin at hulihin ang nanghimasok. Biglang nagpatunog ng alarma, at nagising ang mga manlalaro mula sa kanilang pagkakatulog. Agad silang pinapila ng mga tauhan sa gitna ng silid. Gayunman, tumanggi ang matandang lalaki na bumangon, inamin niyang nahihi siya sa higa noong gabing yun. Samantala, matagumpay namang nakapasok si Junho sa silid ng frontman. Doon, natuklasan niya ang mga dokumentong naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng taong kailanman ay lumahok sa laro. Habang patuloy na sinusuri ni Junho ang mga lumang dokumento, natuklasan niyang matagal nang isinasagawa ang mga laro. Sa kanyang paghahanap, nakita niya ang listahan ng mga nakaraang nanalo at natuklasang nanalo ang kanyang kapatid noong taong 2015. Samantala, nakapila pa rin ang mga manlalaro sa bulwagan.
Napansin ni Gihan ang matinding pagkahiya ng matandang lalaki kaya tinulungan niya itong atali ang kanyang jacket sa bewang upang hindi ito mapahiya. Labis ang pasasalamat ng matanda. Maya-maya, pinalakad ang mga manlalaro sa pasilyo. Sa kanilang pagdaan, nagimbal sila nang makita ang mga bangkay ng doktor at mga tauhang tumulong sa kanya, nakabitin mula sa kisame. Isang anunsyo ang narinig, nagbababala sa lahat na ganito rin ang sasapitin ng sinumang lalabag sa mga patakaran para sa sariling kapakinabangan. Patuloy namang kinukunan ni John Ho ng litrato ang mga dokumentong natagpuan niya sa silid ng frontman bilang ebidensya. Biglang tumunog ang telepono, kaya mabilis siyang nagtago nang pumasok ang frontman sa silid. Sinagot nito ang tawag at nagsimulang magsalita sa Ingles, nag-uulat tungkol sa insidenteng kinasangkutan ng doktor. Tiniyak niya sa kausap sa kabilang linya na magiging maayos ang lahat sa oras na dumating ang mga VIP. Tahimik na nakinig si John Ho, sinisikap makakuha ng karagdagang impormasyon. Nang makaalis ang frontman, sinubukan ni John Ho gamitin ang telepono upang tawagan ang pulisya, ngunit hindi gumana ang tawag. Dinala naman ang mga manlalaro sa isang walang laman na puting silid at inutusan silang bumuo ng pares. Nagtaka at nag-aalangan ng grupo ni Gihan, napagtanto nilang kailangan nilang maglaban sa isa't isa. Lumapit si Minho kay Gihan, sinusubukang akitin ito upang maging kapareha, ngunit hindi ito sumagot. Dahil dito, lumipat siya kay Sangwoo at inakit ito, ngunit tinanggihan din siya. Sa halip, inimbitahan ni Sangwoo si Ali na maging kanyang kapareha. Panandaliang tumingin si Ali kay Gihan, tila naghihintay ng pagtutol, ngunit sinabi ni Gihan na ayos lang at magsimula na siyang humanap ng kapareha. Nilapitan ng matandang lalaki si Gihan, ngunit alam niyang maliit ang tsansa nilang manalo, kaya nagpaumanhin siya at tumanggi. Subalit, lumapit lang ang matanda upang ibigay kay Gihan ang kanyang jacket, nag-aalala na baka may tumingin ng mababa sa kanya dahil wala siya nito. Napuno ng guilt si Gihan, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap ng kapareha. Samantala, nagpa siya si Sebayok at ang batang babae mula sa kanilang grupo na magsama at nagkamayan bilang tanda ng kasunduan. Sa kabilang banda, may isang lalaking lumapit kay Gihan at inalok ang sarili bilang kapareha. Ipinaalala niya na dahil patay na ang doktor, may isang manlalarong walang makakapareha, at malamang na ito ay tatanggalin. Sa pag-aalalang baka maiwang mag-isa ang matandang lalaki, napagpasyahan ni Gihan na siya ang piliin bilang kapareha. Habang natatapos ang pagpili ng mga pares, naiwan si Minho nang walang kasama. Nagwala siya, sumisigaw na hindi sila mananalo nang wala siya. Gayunpaman, binaliwala ng mga bantay ang kanyang reklamo at kinaladkad siya palabas. Dinala ang mga natitirang manlalaro sa isang lugar na kahawig ng isang maliit na bayan na may mga bahay at lansangan. Napansin ni Gihan at ng matandang lalaki na ang mga eskinita ay tila hawig sa kanilang mga tahanan noong sila'y mga bata, kaya bamalat sa kanila ang pakiramdam ng nostalgia. Samantala, nagkaroon ng sandaling pag-uusap sina Ali at Sangwoo, nangakong magkasama nilang ipapanalo ang pera para sa kanilang pamilya. Matapos nito, isa-isang inabot sa kanila ng mga bantay ang isang bag na mayroong 10 piraso ng holen. Agad na napagtanto ni Gihan kung anong uri ng laro ang kanilang sasalihan at tinanong ang matandang lalaki kung alam niya kung paano ito laruin. Sa kanyang ginhawa, masayang inamin ng matanda na mahusay siya sa larong holen noong bata pa siya. Sa labis na kumpiyansa, iminungkahi niyang maging ganbo sila, isang salitang nangangahulugang magkasamang maghahati sa kanilang mga holen. Bilang tanda ng kasunduan, nagpinky swear sila upang patibayin ang kanilang samahan. Ngunit biglang nabasag ang kanilang kumpiyansa nang ianunsyo na ang bawat pares ay maglalaban sa isa't isa. Bawat manlalaro ay inutusang pumili ng kahit anong laro gamit ang holen, na may layuning makuha ang lahat ng 10 holen mula sa kanilang kapareha. Ang mananalo ay makakaligtas, habang ang matatalo ay aalisin sa laro. Nabigla ang lahat sa anunsyo. Marami ang pumili ng kanilang pinakamalalapit na kaibigan o pinagkakatiwalaang kasama bilang kapareha, kaya't hindi nila inaasahang kailangan nilang maglaban. Para sa isang lalaki, mas matindi ang sakit ng damdamin nang matuklasan niyang ang makakalaban niya ay ang sarili niyang asawa. Karamihan sa mga manlalaro ay pumili ng tradisyonal na mga laro tulad ng paghahagis ng holen sa isang hukay o paghuhula kung ilan ang hawak ng kanilang kapareha. May 30 minuto silang ibinigay upang matapos ang laro. Si Gihan ay nanatiling tulala sa anunsyo, samantalang ang matandang lalaki ay tila nakalimutan na ang dahilan kung bakit siya naroon, labis na naaaliw sa mga holen. Sa pagsisimula ng laro, abala na sa paglalaro ang karamihan, ngunit ang matanda ay naglakad-lakad lamang sa paligid ng Peking Bayan, tila hinahanap ang kanyang bahay. Dahil sa kanyang pagkahilo at pagkawala sa sarili, itinuring niyang laro lamang ito ng mga bata. Nainis at natarante si Gihan. Sinubukan niyang pigilan ng matanda at nagmakaawa na maglaro ito, ngunit nang muling tumanggi ang matanda, tuluyan siyang nawala ng pasensya. Galit niyang isinandal ito sa dingding, pasiga na sinabing mamamatay silang dalawa kung hindi sila lalaro. Nanginginig sa takot, napilitang sumang-ayon ng matanda. Sa kabilang dako, sina Sebayek at Jiyong ay parehong walang alam sa tradisyonal na laro ng holen. Sa halip na agad magsimula, napagkasunduan nilang gamitin ang halos buong oras para makilala ng mabuti ang isa't isa.
Sa pinakahuling minuto, maglalaro sila ng isang final round para sa lahat ng Holland. Samantala, sina Ali at Sangwoo, na itinuring ng isa't isa bilang kapatid, ay napilitang maglaban. Nag-aalangan si Ali na maglaro, ngunit pinilit siya ni Sangwoo. Dahil hindi marunong si Ali, tinuruan siya ni Sangwoo ng isang laro. Sa kanilang laro, magtatago ang isang manlalaro ng ilang Holland sa kanyang kamao, at hulaan ang kalaban kung ito ay odd o even. Kapag tama ang hula, makukuha niya ang lahat ng Holland sa kamao ng kalaban. Nagsimula na silang maglaro. Sa unang pagkakataon, tama ang hula ni Ali at nakuha niya ang 2 Holland ni Sangwoo. Habang tumatagal, patuloy na nananalo si Ali sa bawat round. Habang lumalamang si Ali, naging seryoso si Sangwoo. Habang patuloy na lumalamang si Ali sa laro, unti-unting nawawala ng pagpipigil si Sangwoo. Nagsimula siyang maghinala na may pandarayang nagaganap, hindi matanggap kung paano siya patuloy na natatalo. Samantala, sina Seibayok at Jiyong ay nagpalitan ng kwento tungkol sa kanilang pamilya. Inilahad ni Seibayok ang kanyang trahedya, ang pagkamatay ng kanyang ama habang sinusubukang tumawid sa hangganan, ang pagkakakulong ng kanyang ina sa hilaga, at ang responsibilidad niyang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid. Pinangarap niyang manalo upang mapagsama silang muli, mailigtas ang kanyang ina, at magkaroon ng maayos na tirahan para sa kanyang kapatid. Ibinahagi rin niyang nais niyang bumisita sa Jeju Island balang araw. Sa kabilang banda, mas magaan ang pananaw ni Jiyong sa premyo, iniisip ang posibilidad ng pagtungo sa mas malalayong lugar upang magsaya. Kalaunan, isiniwalat ni Jiyong ang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Inamin niyang pinatay niya ang kanyang ama matapos nitong patayin ang kanyang ina, dahilan upang makulong siya. Dahil dito, pakiramdam niya ay wala na siyang dahilan upang mabuhay, kahit pamanalo siya ng premyo. Balik sa laro ni na Ali at Sangwoo, desperado na si Sangwoo at nagsimulang magmakaawa kay Ali na ibigay ang ilan sa kanyang Holland. Bagamat malalim ang kanilang pagkakaibigan, tumanggi si Ali, ipinaliwanag na kailangang isipin niya ang kapakanan ng kanyang sariling pamilya. Napagtanto ito ni Sangwoo, kaya gumamit siya ng panlilinlang. Inalok niya si Ali ng isang plano upang pareho silang makaligtas. Sinabi niyang may posibilidad na magkaroon ng pangalawang round kung may mga pares na hindi matatapos ang laro sa itinakdang oras. Iminungkahi niyang maghintay sila at pagmasdan ng ibang manlalaro upang makahanap ng mas mahinang kalaban. Dahil sa kanyang tiwala kay Sangwoo, pumayag si Ali sa plano. Ipinahawak niya kay Sangwoo ang kanyang supot ng Holland upang ingatan. Habang abala si Ali sa ingay ng mga putok sa di kalayuan, palihim na pinalitan ni Sangwoo ang laman ng supot ng mga bato. Sa kanyang pagbabalik, iniwan niya si Ali na walang kaalam-alam sa kanyang pagtataksil. Samantala, sinimulan ni Gihan at ng matandang lalaki ang kanilang laro. Mabilis na natalo ni Gihan sa unang 5 round, hanggang sa isa na lang ang natira sa kanya. Nang sumunod na round, mali ang kanyang hula, dahilan upang tuluyan siyang matalo. Gayunman, tila nalilito ang matanda at nakalimutan kung ano talaga ang sagot ni Gihan. Sa pagkakataong ito, nagsinungaling si Gihan, sinabing tama ang kanyang sagot. Sa paulit-ulit na panlilinlang, unti-unti niyang napagtagumpayan ang laro. Ngunit habang nagwawagi, unti-unting bumibigat ang kanyang konsensya. Pakiramdam niya ay siya mismo ang pumatay sa matanda. Sa huling bahagi ng laro, nang maubos na ang Holland ng matanda, pinaalala nito kay Gihan ang kanilang pangakong ganbo, at humingi ng kaunting Holland upang magpatuloy sa laro. Hindi pumayag si Gihan at nagsimulang lumayo. Sa huling sandali, inilabas ng matanda ang isang natitirang Holland na kanyang itinago. Sa halip na maglaro, muli siyang naglakad palayo, tila hinahanap ang kanyang tahanan. Sa kabilang dako, halos maubos na rin ni Jokso ang kanyang Holland sa kanyang tauhan. Sa sobrang pagkadismaya, iginiit niyang palitan ang laro. Napagkasunduan nilang ang unang makapagpasok ng Holland sa isang maliit na hukay ay mananalo ng lahat ng nakalatag na Holland. Sa isang pagkakataong nagbago ang kanyang kapalaran, bigla niyang naipasok ang isang Holland sa hukay, kaya siya ang nanalo. Sa natitirang 3 minuto ng laro, napagpasyahan ni Jiyong at Seibayok na gawin na ang kanilang huling round. Ang pinakamalapit na makapagpapatalbog ng Holland sa pader ang siyang mananalo. Si Seibayok ang unang naglaro at matagumpay na nailapit ang Holland sa pader. Nang si Jiyong na ang titira, sinadya niyang ihulog ang Holland sa kanyang paanan, ginawang panalo si Seibayok. Bagamat nagulat si Seibayok, ipinaliwanag ni Jiyong na wala na siyang dahilan upang mabuhay, samantalang si Seibayok ay may pangarap pang tuparin at may kapatid na naghihintay sa kanya. Sa kanilang pamamaalam, tuluyan ang tinanggap ni Jiyong ang kanyang kapalaran. Pagkalipas ng ilang sandali, isang putok ng baril ang pumailan lang sa ere. Habang patuloy na bumibilang ang orasan, desperadong hinanap ni Ali si Sangwoo. Nang kapain niya ang kanyang supot ng Holland, nadiskubre niyang puno ito ng bato. Agad niyang naunawaan ang mapait na katotohanan, pinagtaksilan siya ni Sangwoo. Hindi siya makapaniwala, isang luha ng pighati at pagkadurog ang pamatak mula sa kanyang mata, kasabay ng isang putok ng baril. Si Ali ay tuluyan ang nawala ng buhay. Samantala, sina Gihan at ang matandang lalaki ang natitirang pares.
Sa kanilang huling laro, iminungkahi ng matanda na ipusta nila ang lahat ng natitirang holen. Bagamat nag-alinlangan, sumang-ayon si Gi-han. Ngunit sa huling sandali, inilantad ng matanda ang isang nakakagulat na katotohanan, hindi siya talagang nalilito. Hinayaan niyang manalo si Gi-han sa buong laro. Hindi na kinaya ni Gi-han ang bigat ng kanyang konsensya, lalo na nang ipasa ng matanda ang kanyang huling holen, sabay sabing, Ganbo ay laging nagbabahagi. Matapos magpasalamat sa oras na kanilang pinagsamahan, tinanggap ng matanda ang kanyang kapalaran. Habang paalis si Gi-han, tinawag siyang muli ng matanda, tinatandaan ang kanyang pangalan. Pagkalabas niya sa bahay, isang putok ng baril ang narinig, tanda ng pagkawala ni Il-nam. Sa kabilang dako, inilagay ng mga kawani ang katawan ni Ali sa isang kabaong. Sa headquarters, inutusan ng frontman ang kanyang tauhan na pabilisin ang paghahanap sa hindi autorisadong taong nakapasok sa isla. Habang bumabalik ang natitirang mga manlalaro sa kanilang silid, naunang pumasok si Jokso at laking gulat niyang makitang nakahiga si Minyu sa kanyang kama, payapang nagpapahinga. Sa halip na maglaro, hindi siya napili ng kapareha, dahilan upang hindi siya mapasama sa nakaraang laro. Ipinaliwanag ni Minyu na isa sa mga patakaran ng laro ay pagiging patas. Dahil walang kapareha, hindi siya pinilit na lamero. Ngayon, 17 manlalaro na lang ang natitira. Sa apartment ng frontman, tumunog ang telepono. Lumapit siya rito at agad na naramdaman na may mali. Pagkasagot niya sa tawag, ipinaalam sa kanya na malapit nang dumating ang mga VIP. Matapos ibaba ang telepono, kinuha niya ang kanyang baril at tinawag si Junho, isinisiwalat na alam niyang may ibang tao sa silid. Ang balang pinaputok ay mula sa isang Smith & Wesson M60 na revolver, isang karaniwang gamit ng pulisya sa Korea. Ipinaliwanag ng frontman na palagi niyang inilalagay ang handset ng telepono sa isang tiyak na paraan. Dahil hindi alam ito ni Junho, maling posisyon ang naging dahilan upang mabunyag ang kanyang presensya. Maitim at maingat na sinimulan ng frontman ang paghahanap sa loob ng apartment, hawak ang kanyang baril. Habang sinusuyod niya ang paligid, biglang tumunog muli ang telepono, saglit na pinutol ang kanyang pagtugis. Isang katawan ang natagpuan sa hilagang baybayin ng isla. Pinuntahan ito ng frontman kasama ang kanyang mga tauhan. Nang suriin nila ang bangkay, nahanap nila ang isang ID sa bulsa nito. Sa unang tingin, ipinagpalagay ng mga tauhan na ito ang pulis na si Junho. Ngunit nang personal na tingnan ng frontman ang ID, nagbago ang kanyang ekspresyon. Bago pa man siya makapag-isip ng husto, isang bagong tawag ang dumating na ang mga VIP. Sa headquarters, isang lalaking nakasuot ng gintong maskara ang nag-utos sa frontman na siya mismo ang samalubong sa mga VIP. Ayaw niyang makihalubilo sa mga panauhin. Sa pagdating nila, agad nilang ipinakita ang kanilang tunay na kulay, mga mayayamang dayuhang pastahan lang ang tingin sa buhay ng mga manlalaro, para bang isang karaniwang karera ng kabayo. Habang nagpapakasasa ang VIP pass sa kanilang marangyang lounge, ang mga natitirang manlalaro naman ay tuluyang binalot ng lungkot at pagsisisi. Karamihan sa kanila ay nawalan ng isang kaibigan, isang kakampi, at hindi nila matanggap ang kanilang ginawa. Subalit si Sang-woo ay nanatiling malamig at walang pakialam. Tinapunan niya ng masakit na salita si Gi-han, sinabing huwag nang magdalamhati sa pagkawala ng matandang lalaki, isa lang itong estranghero na nakilala nila sa loob ng ilang araw. Sa kabilang dako, isang lalaking sumali sa laro kasama ang kanyang asawa ay hindi matanggap ang nangyari. Sapilitang silang pinaglaro laban sa isa't isa, at siya mismo ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Wala siyang ibang gustong gawin kundi tapusin na ang laro. Nagmakaawa siya sa iba pang manlalaro na bumoto upang ihinto ang laro bago pa sila tuluyang lamunin ito. Ngunit agad siyang sinalungat ni Sang-woo. Para kay Sang-woo, ang pera ang tanging mahalaga. Hindi na mababago ng anumang boto ang nakaraan. Matigas niyang sinabi sa lalaki na kung tunay siyang nagsisisi, dapat sanay siya na lang ang namatay sa halip ng kanyang asawa. Napalunok si Gi-han sa sinabi ni Sang-woo. Alam niyang hindi niya kailanman matatakasan ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ano man ang gawin niya, ang laro ay magpapatuloy. Samantala, sa VIP lounge, isang mayamang dayuhan ang nagmaktol nang makita ang isa sa kanyang taya na bigla ang nagpakamatay. Halos hindi siya makapaniwala na natalo siya ng $1,000,000 sa isang iglap. Sa loob ng silid ng mga manlalaro, walang sino man ang nang-ahas na matulog. Ang bawat isa ay nababalot ng takot na baka sa sandaling ipikit nila ang kanilang mga mata, isa sa kanila ang muling mawala. Sa VIP lounge, patuloy ang kasayahan ng mga panauhin habang nagpapaligsahan sa kanilang mga pusta. Isang bisita ang nagtanong kung bakit napili ang manlalarong may numerong 69, at ang sagot ay isang mapang-asar na komento tungkol sa kagandahan ng naturang numero. Ang iba pang VIP ay natawa, ipinapakita ang kawalan nila ng malasakit sa tunay na sitwasyon. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit na ang ganitong mga larong nakamamatay ay hindi lamang nagaganap sa bansang ito kundi mayroon ding katulad sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, lihim na umatake si Junho sa isang waiter na nakatalagang maghain ng inumin sa mga VIP. Matapos mapatay ito, agad siyang nagpalit ng kasuotan at ginamit ang uniforme bilang pagbabalat kayo. Itinago niya ang kanyang cellphone sa manggas upang makuha ang lahat ng ebidensya.
Sa kwarto ng mga manlalaro, isang malakas na alarma ang tumunog. Nagising ang lahat at bumungad sa kanila ang isang kabaong na ipinasok ng mga kawani. Dito nila napagtanto na ang lalaking nawala ng asawa ay tuluyan ang nagpatiwakal. Hindi pa man nila lubusang napoproseso ang nangyari, isang tawag ang muling dumating, oras na para sa ikalimang laro. Sa VIP lounge, patuloy ang pastahan ng mga bisita. Isang VIP ang pumili ng manlalarong may numerong 76, na may pabirong dahilan na wala siyang magawa sa totoong buhay, kaya dito na lamang siya magsusugal. Sa gitna ng kanilang tawanan, walang kamalay-malay ang mga VIP na may isang taong nagmamanman sa kanila mula sa loob mismo ng silid. Habang nag-aaliw ang mga panauhin, tahimik namang pumasok si Junho, nakasuot ng uniforme ng waiter. Isang may edad na lalaking may mapagsamantalang pagkatao ang agad na napansin siya at iniutos na lumapit. Sa malamig nitong titig, iniutos kay Junho na manatili malapit para sa kanyang masusing inspection. Sa kabilang banda, ang mga manlalaro ay dinala sa isang malinis at puting silid na ngayon ay may 16 na manikang nakasuot ng mga numbered vest. Inutusan silang pumili ng numero nang hindi alam kung anong laro ang kanilang sasalihan. Karamihan sa kanila ay nagmadaling kunin ang mga numero sa gitna, iniisip na masyadong delikado ang mauna o mahuli. Nang sigihan na ang pipili, tanging ang una at huling numero na lamang ang natitira. Pinag-isipan niyang kunin ang una, iniisip na baka mas makabubuti kung siya ang unang tatawid. Ngunit isang matandang manlalaro ang lumapit at nagmakaawa na ibigay ito sa kanya. Sinabi nitong buong buhay niya ay palagi siyang nagtatago sa likod ng ibang tao, at ito ang kanyang huling pagkakataon upang akuin ang kanyang sariling kapalaran. Sa huli, pumayag si Gihan at kinuha ang huling numero. Matapos pumili, dinala sila sa game arena, isang napakalaking tulay na yari sa salamin, nakabitin sa napakataas na lugar. Ipinaliwanag ng announcer ang panuntunan, ang ilang salamin ay tempered glass na kayang suportahan ang bigat ng 2 tao, habang ang iba naman ay ordinaryong salamin na agad mababasag kapag natapakan. Ang kanilang misyon ay tumawid sa tulay bago matapos ang oras. Ang unang manlalaro ay nanigas sa takot, napagtanto niyang ang kanyang posisyon ay isang tiyak na kamatayan. Hindi siya makagalaw hanggang sa isang kasamahan ang nagbantang itulak siya kung hindi siya kikilos. Sa kawalan ng pagpipilian, dahan-dahan siyang lumakad, ngunit agad na bumigay ang pangalawang tile sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang sigaw, bumagsak siya sa kawalan. Isa sa mga VIP ang nanunuya habang pinapanood ang pagbagsak. Sa kasunod na pagsubok, ang pangalawang manlalaro ay nagpakita ng kaunting tiyaga, ngunit sa kanyang pangatlong hakbang ay nadulas siya at tuluyang nahulog. Ang pangatlong manlalaro, sa matinding takot, nagmadaling tumalon mula sa isang tile papunta sa isa pa, ngunit dahil sa pagmamadali, nagkamali rin siya at nahulog. Sa bawat pagkakamali, unti-unting nababawasan ang mga manlalaro, at lalong lumalaki ang pangamba ng mga natitira. Sa pagdating ng panglimang manlalaro, isang lalaking kilala sa kanyang pananampalataya, sa halip na gumalaw, nagdasal muna siya ng taimtim, hinihingi ang patnubay ng Diyos. Pinanood siya ng iba, at ang ilan ay nagsimulang mainip. Isang manlalaro sa likod niya ang nawalan ng pasensya at nagtangkang itulak siya, ngunit sa pagmamadali ay nawalan ng balanse at siya mismo ang nahulog. Sa kanyang matinding pasasalamat, nagpatuloy sa pagdarasal ang lalaking naniniwala na isang himala ang kanyang pagkakaligtas. Ngunit bago pa siya makapagpasalamat ng lubusan, isang pares ng kamay ang walang pag-aalinlangang itinulak siya mula sa likuran. Sa isang iglap, isa na namang manlalaro ang nawala sa laro. Habang patuloy ang laro, nagiging mas kabado si Gihan, Sangwoo, at Seibayuk. Ang mga naunang manlalaro ay masyadong mabagal, unti-unting inuubos ang natitirang oras. Nang bumagsak ang nasa unahan ni Jokso, siya na ngayon ang nasa harapan ng tulay. Nanginginig sa takot, agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na maunang lumakad. Ngunit mariin itong tumanggi, iginiit na hindi siya mamamatay para lang sundin ang isang utos. Samantala, sa VIP lounge, patuloy ang mga bisita sa panunood at pagpusta. Isang VIP ang biglang nagpahayag ng pagkagusto kay Junho at iniutos na umupo ito sa kanyang tabi. Subalit, matigas ang sagot ni Junho na kailangan niyang pagsilbihan ng ibang bisita. Hindi natinag ang VIP at iginiit na panatilihin si Junho sa kanyang tabi. Walang naglakas loob na tumutol. Habang lumalalim ang gabi, lalong naging mapangahas ang VIP. Ipinilit nitong alisin ni Junho ang kanyang maskara. Alam ni Junho na maaari siyang mabuking kung susundin niya ito, ngunit patuloy ang panggigipit ng VIP. Nang dumating sa puntong pinagbantaan siyang papatayin kung hindi susunod, mabilis siyang nakahanap ng paraan. Iminungkahi niyang lumipat sila sa isang pribadong silid upang doon alisin ang maskara. Dahil sa labis na pananabik, agad na pumayag ang VIP at dinala si Junho sa kanyang kwarto, hindi alintana ang nangyayari sa laro. Pagpasok sa loob, hinubad ng VIP ang kanyang balabal, buong inaasahang makakakuha ng aliw. Subalit sa isang iglap, sinunggaban ni Junho ang kanyang maselang bahagi at sabay bunot ng baril. Sa matinding sakit at gulat, hindi nakaporma ang VIP habang kinukunan siya ni Junho ng video, pinapilit na ipagtapat ang lahat ng nalalaman tungkol sa laro.
Samantala, sa tulay ng salamin, patuloy ang laban. Isang babaeng nagngangalang Minyu ang nakahanap ng pagkakataon upang harapin ang tauhan ni Joksu. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ito mula sa tulay at kinuha ang pwesto nito. Nagpalitan ng masasakit na salita sina Minyu at Joksu habang lalong umiigting ang tensyon sa pagitan nila. 3 minuto na lang ang natitira. Sa halip na maghintay, nagdesisyon si Minyu na tapusin na ang lahat. Tumapak siya sa salamin ngunit sa halip na sumulong, bigla niyang hinawakan si Joksu ng mahigpit. Binalika niya ito sa binitiwang pangako noon, na kung siya'y pagtataksilan, isasama niya ito sa kamatayan. Sa gitna ng pagtutol ni Joksu, hindi na siya nakawala sa mahigpit na pagkakayakap ni Minyu. Sa huli, sa isang dramatikong pagbagsak, hinayla niya ito pababa, sabay silang bumagsak sa kailaliman. Ngayon, 4 na manlalaro na lang ang natitira, si Gihan, Seibayok, at Sangwoo na pawang nasa likuran, at isang matandang lalaki na nasa unahan. Ang matandang lalaki, isang veteranong manggagawa ng salamin sa loob ng 30 taon, ay ginamit ang kanyang karanasan upang matukoy kung aling mga tiles ang gawa sa tempered glass. Dahil sa kanyang tulong, mabilis silang nakalapit sa dulo ng tulay. Subalit, napansin ng mga VIP na tila nawawala na ang kasabikan sa laro dahil sa kakayahan ng matanda. Hindi ito nagustuhan ng frontman, kaya agad niyang ipinag-utos na patayin ang mga ilaw. Sa isang iglap, nabalot ng dilim ang buong tulay. Sa natitirang hakbang, hindi na matukoy ng matanda kung alin ang ligtas na salamin. Habang nag-aalalang naghihintay ang iba, biglang umaksyon si Sangwoo. Sa isang matinding pagtataksil, itinulak niya ang matanda sa isa sa mga tiles upang malaman kung alin ang may tempered glass. Sa kasamaang palad, nabasag ito at tuluyang bumagsak ang matanda. Ginamit ni Sangwoo ang kaalamang nakuha mula sa sakripisyo ng matanda at lumakad sa tamang daan. Sumunod si Gihan at Seibayok, at matagumpay nilang natawid ang tulay bago tuluyang maubos ang oras. Ngunit bago pa sila makalayo, isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang natitirang mga tiles ay sabay-sabay na pumutok, nagkalat ang matutulis na piraso ng salamin sa paligid. Bagamat nagkaroon lamang ng maliliit na sugat si Gihan at Sangwoo, si Seibayok ay labis na nasugatan, duguan at nanghihina. Samantala, sa headquarters, napansin ng frontman ang pagkawala ng isang VIP at isang tauhan. Nagpadala siya ng isang staff upang suriin ang silid, kung saan natagpuan nilang wala ng malayang VIP. Nalaman nilang may isang nangyayaring kakaiba. Sa mabilis na pag-aksyon, agad na tinungo ng frontman ang kanyang pribadong silid, kung saan nasaksihan niya ang pagtakas ni Junho. Mula sa isang lihim na lagusan, gumamit ng hagdan si Junho upang makatakas habang patuloy ang paggalugad ng mga tauhan sa buong pasilidad. Natuklasan ng mga tauhan ng frontman na may nawawalang tangke ng oxygen, nagpapatunay na may isang intruder na nakatakas sa isla. Gayunpaman, may tracker ang tangke, kaya't mabilis nilang natunton ang kinaroroonan ni Junho. Sa halip na ipaubaya sa iba, nagdesisyon ng frontman na personal na pamunuan ng paghahanap at sumakay ng bangka upang habulin ang tumatakas na pulis. Samantala, sa dormitoryo, 3 na lang ang natitirang manlalaro mula sa orihinal na 456. Tinanggal na ang mga kama, inilantad ang mga larawan sa dingding na nagpapakita ng bawat laro na pinagdaanan nila. Habang sinusuri ito ni Gihan, hinarap niya si Sangwoo, itinuturing siyang traidor dahil sa pagsakripisyo sa tagagawa ng salamin. Sa halip na magsisi, iginiit ni Sangwoo na isa yung kinakailangang desisyon upang mabuhay. Hindi ito tinanggap ni Gihan, ngunit nanatiling tahimik si Seibayok, mahigpit na hawak ang sugatang tagiliran. Habang tumitindi ang tensyon, pumasok ang mga staff at binati ang mga manlalaro sa matagumpay na pagtatapos ng 5 round at sa kanilang pag-usad sa ika-6 at huling laro. Binigyan ng bawat isa ng isang kahon at inutusan silang maghanda para sa isang espesyal na okasyon. Habang ang iba ay abala, nagpunta si Seibayek sa palikuran at hinubad ang kanyang damit, inilantad ang isang piraso ng bubog na nakabaon sa kanyang tiyan. Sa kabila ng matinding sakit, mariin niyang kinagat ang kanyang mga ngipin at hinugot ang bubog, pagkatapos ay ginamit ang kanyang damit upang balutan ang sugat. Sa loob ng mga kahon, natagpuan ng mga manlalaro ang mararangyang pormal na kasuotan. Matapos magpalit, sila ay inihatid sa isang tatsulok na hapagkainan kung saan inihain sa kanila ang isang marangyang hapunan. Matako na kinain ni Sangwoo at Gihan ang kanilang pagkain, samantalang si Seibayek ay halos hindi makakain dahil sa kanyang sugat. Nang matapos ang hapunan, nilinis ng mga staff ang lugar, kabilang ang mga ilaw at kagamitan, ngunit sinadyang iwan ang mga kutsilyo. Saglit na nag-alinlangan si Gihan na kunin ang kutsilyo, ngunit nang mapansin niyang palihim itong itinabi ni Sangwoo, napagpasyahan niyang gawin din ang pareho. Samantala, si Junho ay patuloy na tumatakas mula sa frontman at sa kanyang grupo. Sa wakas, nakarating siya sa isang isla kung saan nagkaroon siya ng signal sa kanyang cellphone. Agad niyang sinubukang ipadala ang mga larawan at bidyong nakalap niya, ngunit masyadong mabagal ang koneksyon. Napilitang tumawag si Junho sa kanyang nakatataas at humingi ng tulong, inuutusan silang subaybayan ang kanyang lokasyon at magpadala ng malaking puwersa. Hindi nagtagal, natuntun siya ng frontman at ng kanyang mga tauhan.
Sa kabila ng pagtakbo, tuluyan siyang napaligiran sa isang matarik na bangin. Sa harap niya ang mga armadong kalaban, sa likod naman ay ang malalim na dagat. Walang ibang opsyon si Junho kundi lumaban. Lumapit ang frontman at ipinahayag na wala nang saysay ang kanyang paglaban. Hawak pa rin ni Junho ang baril, ngunit sa kaunting bala na natitira, wala siyang katiyakan kung makakatakas pa siya. Hindi siya natinag at nagpaputok ng baril, bahagyang tinamaan ang balikat ng frontman. Sa kabila ng sugat, nanatili itong kalmado at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag makialam. Tahimik na lumapit pa ito kay Junho, na ngayon ay nasa gilid na ng bangin. Habang tumitindi ang tensyon, inalis ng frontman ang kanyang maskara, isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao. Sa harapan ni Junho ay nakatayo ang kanyang matagal nang hinahanap, ang kanyang kapatid na si Inho. Nabigla si Junho at hindi makapaniwala. Hinimok siya ni Inho na sumali sa kanya, ngunit mariing tumanggi si Junho, labis na naapektuhan sa natuklasan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, itinutok ni Inho ang kanyang baril at binaril si Junho sa balikat. Dahil sa sugat, hindi na naipanlaban ni Junho ang kanyang katawan at tuluyang bumagsak sa dagat sa ibaba. Tahimik na ibinalik ni Inho ang kanyang maskara, ngunit baka sa kanya ang epekto ng ginawa niya. Samantala, bumalik sa kanilang silid ang tatlong natitirang manlalaro. Tahimik silang nagkanya-kanyang sulok, iniiwasan ang isa't isa. Dahan-daang nilapitan ni Gihan si Seibayok, nag-aalalang tinanong kung ayos lang ito. Una, itinapat ni Seibayok ang kanyang kutsilyo kay Gihan, ngunit ibinaba ito nang makita niyang wala siyang masamang balak. Inamin ni Gihan na kaya lang niya kinuha ang kutsilyo ay dahil hindi na niya pinagkakatiwalaan si Sangwoo. Sinabi niyang mas mabuting magtulungan sila sa susunod na laro. Sa kabila ng kirot sa sugat, tinanong ni Seibayok si Gihan kung ano ang plano nito kung sakaling manalo siya ng pera. Sagot ni Gihan, babayaran niya ang kanyang mga utang, gagamutin ang kanyang ina, at magiging mas mabuting ama sa kanyang anak. Ibinahagi naman ni Seibayok ang tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na nasa ampunan. Nangako silang aalagaan ng pamilya ng isa't isa kung sino man sa kanila ang manalo. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Gihan na nakahiga si Sangwoo na parang natutulog. Dahil sa galit at kawalan ng tiwala, dahan-dahan niyang nilapitan ito, hawak ang kanyang kutsilyo. Bago pa niya may sigawa ang anumang plano, pinigilan siya ni Seibayok. Pinayuhan siya nitong huwag bumaba sa antas ni Sangwoo, at manatili sa kanyang prinsipyo bilang isang tao. Ngunit sa paglapit ni Gihan, napansin niyang mas lumalala ang sugat ni Seibayok. Dumadanak na ang dugo sa kanyang damit, at halatang nanghihina na ito. Sa matinding pag-aalala, sumigaw si Gihan, kumakatok sa pinto at humihingi ng tulong sa mga bantay. Pumasok ang mga tauhan, ngunit sa halip na dalhin ng mga gamit panggamot, bitbit nila ang isang kabaong. Nang lumingon si Gihan pabalik kay Seibayok, nakita niyang nakatayo si Sangwoo sa tabi nito, hawak ang kutsilyo. Sa panandaliang pagkalito ni Gihan, sinamantala ito ni Sangwoo at mabilis na pinatay si Seibayok sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang leeg. Ang mismong babaeng sumagip kay Sangwoo mula kay Gihan ilang saglit lang ang nakalipas, ngayon ay wala ng buhay. Sa tindi ng galit, agad na sinugod ni Gihan si Sangwoo, handang gumanti. Agresibo silang nagpalitan ng suntok, ngunit bago pa lumala ang laban, mabilis na pumagitna ang mga bantay at inawat sila. Walang magawa si Gihan kundi panuorin ang katawan ni Seibayok habang dinadala ito ng mga tauhan upang sunugin sa pugon. Samantala, sa loob ng isang banyo, tinanggal ng frontman ng bala mula sa kanyang sugatang balikat. Nang tumingin siya sa salamin, tila nakikita niya ang refleksyon ng kanyang kapatid na si Junho, animoy binabagabag siya ng kanyang konsensya. Kinabukasan, inihanda na ang dalawang natitirang manlalaro para sa huling laro. Pinatayo silang magkatapat habang inanunsyo ng mga bantay ang pinakahuling labanan, ang Squid Game, ang parehong larong nilalaro nila noong bata pa sila. Upang matukoy ang kanilang magiging papel sa laro, pinaikot ang isang barya. Nanalo si Gihan sa toss at pinili niyang maging opensa. Dinala sila sa isang malawak na patlang, ang parehong lugar kung saan ginanap ang unang laro, red light, green light. Sa gitna ng lupa, malinaw na iginuhit ang hugis ng isang pusit, ang simbolo ng larong magpapasya kung sino ang magiging huling nagwagi. Habang pinapanood ng mga VIP mula sa isang nakataas na plataporma, ipinaliwanag ng frontman ang mga patakaran ng huling laro. Ang Squid Game ay isang tradisyonal na larong pambata sa Korea. Bilang attacker, kailangang makapasok ni Gihan sa loob ng hugis pusit at maabot ang ulo nito upang manalo. Bilang defender, kailangang pigilan ni Sangwoo si Gihan sa pamamagitan ng pagtulak o pagpigil sa kanya. Sinabi rin ng frontman na kung ang isang manlalaro ay hindi na kayang magpatuloy sa laro, automatikong panalo ang kalaban. Ang ibig sabihin nito, kamatayan ng manlalaro. Sa madaling salita, ang huling laban ay isang walang limitasyong labanan kung saan maaaring gamitin ang anumang anyo ng karahasan, kabilang ang pagpatay. Pinapanood ng mga VIP ang laro ng may kasabikan, habang naghanda na ang dalawang huling manlalaro. Nasa panimulang posisyon si Gihan, patingkayad habang tinatali ang kanyang sapatos. Palihim niyang kumuha ng buhangin. Samantala, si Sangwoo naman ay mahigpit na hawak ang kanyang kutsilyo,
nakahandang ipagtanggol ang kanyang posisyon. Habang tinititigan niya si Gihan, tinanong siya nito kung natatandaan pa niya kung paano nila nilalaro ang Squid Game noong bata pa sila. Ngunit imbes na sumagot, biglang sumugod si Sangwoo. Mabilis na inihagis ni Gihan ang buhangin sa mga mata ni Sangwoo, dahilan upang mabulag ito pansamantala. Sinamantala ni Gihan ang pagkakataon at mabilis na tumakbo patungo sa leeg ng pusit. Habang tumitindi ang tensyon, biglang nagdilim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Habang sinusubukan ni Sangwoo na bawiin ang kanyang paningin, sinabi niya kay Gihan na wala siyang kasalanan sa pagkamatay ni Sae-bayuk. Paliwanag niya, mamamatay rin naman ito dahil sa sugat kaya't pinadali na lang niya ang paghihirap nito. Ngunit hindi ito tinanggap ni Gihan. Galit na galit siya at inakusahan si Sangwoo na pinatay si Sae-bayuk dahil sa kasakiman. Sa matinding pagka-corner, inamin ni Sangwoo na pinatay niya si Sae-bayuk dahil alam niyang pipiliin ni Gihan na itigil ang laro para mailigtas ito. Kung nangyari yun, maaaring bumoto ang karamihan upang wakasan ang laro at wala siyang maiuuwi ni isang sentimo. Hindi niya kayang umuwi ng talunan matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Nagdilim ang paningin ni Gihan. Dala ng galit, inilabas niya ang kanyang kutsilyo at ipinaalala kay Sangwoo na noong nakaraang gabi, si Sae-bayuk mismo ang pumihil sa kanya sa pagpatay kay Sangwoo. Ngunit ngayon, wala na siya para pigilan siya. Mabilis na nagharap ang dalawa sa isang brutal na labanan sa ilalim ng malakas na ulan. Nagpapalitan sila ng saksak, duguan at sugatan, ngunit hindi bumibitaw. Sa kalaunan, parehong nahulog ang kanilang mga armas at nauwi ang laban sa madugong bugbugan sa putikan. Habang kapwa hapong-hapo, muling nakuha ni Sangwoo ang isang kutsilyo at biglang sinaksak si Gihan sa hita, dahilan upang mapaluhod ito sa lupa. Nakatayo sa ibabaw niya, tinanong ni Sangwoo kung natatandaan pa niya ang unang laro, red light, green light. Itinaas ni Sangwoo ang kanyang kutsilyo, handa nang tapusin ang laban. Ngunit sa huling sandali, nagmintis ito at tumama lang sa palad ni Gihan. Sa sakit, kinagat ni Gihan ang binti ni Sangwoo, dahilan upang mawalan ito ng balanse. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan hanggang sa tuluyang natalo ni Gihan si Sangwoo. Sa huling yugto ng laban, napasubsob si Sangwoo sa putikan, habang si Gihan ay may hawak ng kutsilyo sa ibabaw niya. Nanginginig ang kamay ni Gihan, nakahandang tapusin na ang lahat. Ngunit sa huli, hindi niya nagawang patayin si Sangwoo. Sa halip, isinaksak niya ang kutsilyo sa lupa, sa tabi ng ulo ng kanyang dating kaibigan. Duguan at lupaypay, dahan-daang tumayo si Gihan at nagsimulang lumakad papunta sa ulo ng pusit upang tapusin ang laro. Mula sa itaas, nagpalakpakan ng mga VIP, idineklara siyang panalo. Isang bantay ang nagtangkang patayin si Sangwoo, ngunit mabilis na pumagitna si Gihan. Tinanong niya kung maaari ba nilang itigil ang laro sa pamamagitan ng mutual agreement upang pareho silang makauwi ng buhay. Sandaling nag-alinlangan ng mga bantay at humingi ng kumpirmasyon sa frontman. Nanlaki ang mga mata ng mga VIP, hindi makapaniwala na isinusuko ni Gihan ang premyo para sa isang traidor. Habang nakahiga sa putikan, mahina at sugatan, tumingin si Sangwoo kay Gihan at naalala ang kanilang kabataan. Tinanong niya si Gihan kung natatandaan pa niya kung paano sila pinagluluto ng kanyang ina pagkatapos nilang maglaro. Inabot ni Gihan ang kamay niya, nagmamakaawang umuwi silang magkasama at tapusin na ang bangungot na ito. Ngunit, sa huli, nanaig ang pagsisisi at depresyon ni Sangwoo. Humingi siya ng tawad kay Gihan, sa kamarahang kinuha ang kutsilyo at itinapos ang sarili niyang buhay, tulad ng muntik na niyang gawin sa banyo noon bago bumalik sa laro. Napatulala si Gihan, hindi makagalaw habang pinapanood ang huling hininga ng kanyang matalik na kaibigan. Sa huling saglit, hiniling ni Sangwoo kay Gihan na alagaan ang kanyang ina bago siya tuluyang binawian ng buhay. Wasak ang puso, niyakap ni Gihan ang bangkay ng kanyang kaibigan habang bumuhos ang kanyang luha. Sa opisyal na pagtatapos ng laro, siya ang idineklarang huling nagwagi ng Squid Game. Sa sumunod na eksena, nasa loob si Gihan ng isang limousine, may pirang sa mata at nakatali ang kanyang mga kamay. Katabi niya ang frontman, binabati siya sa kanyang panalo. Nagtanong si Gihan kung bakit nila ito ginagawa, ngunit ang sagot lang ng frontman ay para sa libangan, kung saan pinagpupustahan ng mga tao na parang kabayo sa karera. Muling nagtanong si Gihan kung sino talaga siya, ngunit hindi sumagot ang frontman. Sa halip, pinindot nito ang isang switch at naglabas ng gas sa loob ng sasakyan, dahilan upang mawala ng malay si Gihan. Nang magising siya, nakahandusay siya sa tabi ng isang mataong kalsada. Tinulungan siya ng isang estranghero at tinanggal ang pirang niya. May kakaibang pakiramdam siya sa loob ng kanyang bibig at ng kanyang iluwa ito, isang debit card ang lumabas. Dali-dali siyang pumunta sa pinakamalapit na ATM at ipinasok ang card. Pinindot niya ang kanyang player number bilang PIN, at bumungad sa kanya ang kanyang account balance, 456 na bilyong won. Nag-withdraw lang siya ng isang 10,000 won na bill, ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, nanatiling blanko ang kanyang mukha. Habang pauwi, nasalubong niya ang ina ni Sangwoo, nag-aalalang tinanong kung may balita siya sa anak nito. Hindi makasagot si Gihan, pilit itinatago ang kanyang emosyon.
Pagdating sa bahay, natagpuan niyang nakahandusay ang kanyang ina sa sahig, wala nang buhay. Tahimik siyang humiga sa tabi nito, hindi na kayang umiyak. Matapos ang lahat ng kamatayan na nasaksihan niya, tila manhid na siya sa sakit. Isang taon pagkatapos, sa isang tren, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana si Gi-han. Sa kanyang mukha, bakas ang isang taong nawala ng lahat, sa kabila ng pagkapanalo. Dumiretso siya sa bangko kung saan nailipat ang kanyang napanalunang pera. Sinalubong siya ng isang empleyado na may labis na paggalang, halatang humahanga sa napakalaking halagang nasa kanyang account. Sinabi ng empleyado na nakakagulat na hindi niya pa nagagalaw ni isang sentimo mula sa kanyang pera at hindi rin siya nakipag-ugnayan sa bangko mula noong nailipat ito. Sa halip na sumagot, tahimik siyang tumayo at nagulat ang empleyado nang bigla siyang humingi ng pautang. Kahit nag-aalangan, ibinigay ng empleyado ang hiling niya. Kinuha ni Gi-han ang pera at nagtungo sa isang malapit na dalampasigan. Naupo siya ng mag-isa, tahimik na umiinom ng alak habang nakatanaw sa malayo. Habang nakaupo, lumapit sa kanya ang isang babaeng nagtitinda ng rosas. Pilit siyang inaalok na bumili, sinasabing kung hindi ito mabebenta sa gabing yun, malalanta ang mga bulaklak at malulugi siya. Sa una, tumanggi si Gi-han, ngunit nang ipagpilitan ng babae ang kahalagahan ng pagbili, napilitan siyang kumuha ng isa. Pag-abot ng rosas, iniabot din ng babae ang isang maliit na sobra. Pagbukas nito, nagulat siya nang makita ang isang gintong business card na may parehong simbolo mula sa laro. Sa likod nito, may nakasulat na isang address, oras ng pagpupulong, at isang mensaheng may lagda mula sa isang pamilyar na pangalan. Sa sandaling yun, muling bumalik ang sigla sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang matinding paghahangad na matuklasan ang katotohanan sa likod ng laro at ng mga taong nagpapatakbo nito. Sa itinakdang oras at lugar, dumating si Gi-han sa isang silid kung saan may isang matandang lalaking nakahiga sa kama ng ospital. Habang papalapit siya, bigla siyang natigilan. Ang lalaking nakahiga ay walang iba kundi si Oh Il-nam, ang manlalarong may numero 1 na inakala niyang patay na. Hinubad ng matanda ang kanyang oxygen mask habang si Gi-han ay nanatiling nakatayo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tahimik siyang binigyan ng baso ng tubig habang pilit niyang nilalabanan ang pagkalito at galit. Sa labas ng bintana, itinuro ni Il-nam ang isang lasing na lalaking nakahandusay sa kalsada. Sa kabila ng lahat ng nangyari, iniwan muna ni Gi-han ang kanyang galit at sinimulan ng isang mapait na paghahanap ng kasagutan. Sa gitna ng kanyang galit at pagkadismaya, muling inulit ni Gi-han ang kanyang mga tanong. Sa wakas, iminungkahi ni Il-nam ang isang laro. Kung may tutulong sa lasing na lalaking nakahandusay sa kalye bago maghating gabi, panalo si Gi-han at sasagutin ni Il-nam ang lahat ng kanyang katanungan. Ngunit kung walang tutulong, si Il-nam ang mananalo. Dahil sa matinding pagkadismaya, napuno ng galit si Gi-han at hinawakan sa leeg si Il-nam, handang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit kalmado siyang pinaalalahanan ng matanda na hindi nito makukuha ang mga sagot na hinahanap niya. Sa huli, pinakawalan ni Gi-han si Il-nam at nanatili silang tahimik, naghihintay habang ang oras ay unti-unting nauubos. Sa natitirang 20 minuto bago maghating gabi, muling tinanong ni Gi-han kung sino talaga si Il-nam. Sa wakas, inamin ng matanda ang katotohanan, siya ang utak sa likod ng laro. Ipinaliwanag niya na siya at ang ilan pang labis na mayayamang tao, na nababato sa kanilang walang katapusang yaman at kawalan ng saya, ay lumikha ng laro upang bigyan ng sigla ang kanilang mga buhay. Dagdag pa ni Il-nam, gusto niyang makilala si Gi-han dahil napansin niyang hindi nito ginamit ang perang napanalunan at nanatili pa rin sa dating paraan ng pamumuhay. Tinanong niya kung ang pag-iwas ni Gi-han sa pera ay dahil sa paniniwalang iyon ay isang gantimpala mula sa pagdurusa at swerte, isang bagay na may buong karapatan siyang gamitin. Ngunit mariing itinanggi ito ni Gi-han. Iginiit niyang dapat makaramdam ng pagsisisi si Il-nam dahil sa pagkamatay ng napakaraming tao. Gayunpaman, iginiit ni Il-nam na lahat ng manlalaro ay sumali ng kusa at walang pinilit. Muling tinanong ni Gi-han kung bakit sumali mismo si Il-nam sa laro kung maaari naman niyang panuorin na lang ito. Sinabi ni Il-nam na gusto niyang maranasan muli ang inosente at masayang panahon ng kanyang kabataan bago siya bawian ng buhay dahil sa kanyang sakit. Hindi raw kasing saya ang panuorin ng laro kumpara sa aktwal na paglalaro nito. Habang naghihintay, isang batang babae ang lumapit sa lasing na lalaki ngunit agad ding lumayo. Tahimik na nagmuni-muni si Il-nam at sinabing hindi siya nagsisisi sa pagsali sa laro dahil ito lamang ang nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ayon sa kanya, ang paglalaro kasama si Gi-han ay nagbalik sa kanya ng kasiyahang matagal nang nawala. Sa mga huling segundo bago maghating gabi, isang pulis na kotse ang huminto sa tabi ng lasing na lalaki. Ang batang babaeng lumayo kanina pala ay tumawag ng saklolo, kaya nailigtas ang lalaki sa tamang oras. Sa pagkapanalo ni Gi-han sa pastahan, wala na siyang oras upang ipagdiwang ito. Huminga ng malalim si Il-nam at sa kanyang huling hininga, tuluyan ng pumikit ang kanyang mga mata. Tahimik na tinitigan ni Gi-han ang matanda bago siya lumabas ng silid. Nagbalik ang kwento sa sandali matapos ang ikalimang laro, kung saan tinanggal ng host ang kanyang maskara.
Walang iba ito kundi si Oh-il Nam mismo. Sa kasalukuyan, dumating si In-woo, ang frontman, upang ipikit ang mga mata ng pumanaw na matanda. Sa susunod na eksena, si Gi-han ay nasa isang barbershop. Matapos harapin ang utak ng laro, sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, nakaramdam siya ng katahimikan sa kanyang isipan. Lumabas siya ng barbershop na may bagong hitsura, kulay pulang buhok. Bumisita siya sa ampunan kung saan nakatira ang nakababatang kapatid ni Seibayok. Nang mabanggit ni Gi-han ang pangalan ng kanyang ate, biglang nagliwanag ang mukha ng bata at nagsimulang magsalita. Tinupad ni Gi-han ang pangako niya kay Seibayok at dinala ang bata sa bahay ng ina ni Sang-woo, na agad siyang tinanggap ng may pagmamahal at pag-aaruga. Bago umalis, iniabot ni Gi-han ang isang maletang puno ng pera. Nang siya ay umalis, binuksan ito ng matanda, inaasahang damit ang laman nito, ngunit nanlaki ang kanyang mata nang makitang pera pala ang nasa loob. Labis siyang nabigla at tinawag si Gi-han, ngunit wala na ito. Makalipas ang ilang araw, patungo si Gi-han sa paliparan habang kausap ang kanyang anak sa telepono. Sa wakas, sinabi niyang pupunta na siya sa Estados Unidos upang makita ito at ibigay ang regalo niyang hindi na ibigay noong nakaraang taon. Habang nasa istasyon ng tren, bigla siyang natigilan nang makita ang pamilyar na lalaking unang nag-recruit sa kanya sa laro. Ang lalaki ay naglalaro ng parehong slot card game kasama ang isang bagong estranghero. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang ngumiti ang recruiter bago mabilis na sumakay sa tren at tumakas. Pinunot ni Gi-han ng business card mula sa estrangherong muntik ng mahikayat sumali sa laro. Agad niyang binalaan ito na huwag sumali sa kahit anong paraan. Sa huling sandali bago sumakay sa eroplano, tinawagan ni Gi-han ang numero sa card. Sumagot ang isang tinig, humihingi ng pangalan, petsa ng kapanganakan, at kung nais niyang sumali. Nang marinig ng nasa kabilang linya ang pangalan ni Gi-han, agad itong nagulat at tinawag siyang numero 456. Sinabi nitong mas makabubuti para sa kanya kung magpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay at kalimutan na ang laro. Ngunit sa halip na tumuloy sa eroplano, mariing sagot ni Gi-han na hindi siya isang kabayo para pagpustahan lang kundi isa siyang tao, at tinanong kung sino ba talaga ang nagpapatakbo ng laro. Matapos ang tawag, hindi siya sumakay sa eroplano. Sa halip, tumalikod siya at lumayo, puno ng bagong determinasyon. Sa halip na tumakas, pinili niyang harapin ang laro at wasakin ito ng tuluyan. I-click ang susunod na video para sa pagpapatuloy ng kwento, ang ikalawang season ng Squid Game. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.